Ang unang bagay na ginawa ko pagkatapos kong muling isilang bilang isang higanting ahas, ay ang sapilitang kunin ang isang maliit na babaeng ahas mula sa tabi ng daan. At masayang maranasan ang kasiyahan ng pagpaparami ng mga ahas. Ngunit 3 segundo lang, natakot na ako ng lubos. Dahil natuklasan ko na ang maliit na babaeng ahas sa aking harapan ay talagang reinkarnasyon ng emperatris na namumuno sa 100,000 na hukbo ng mga dragon. At sa oras na ito, ang maliit na babaeng ahas ay nakaluhod sa sulok, na nililinis ang mga sugat sa kanyang katawan dulot ng aking marahas na kilos. Ang malamig na mga mata ng ahas ay puno ng puot at galit. Ako ang tunay na emperatris ng Dragon Clan. Hindi ko akalain na kapag ang leon ay bumaba sa mababang kalagayan, pinagsasamantalahan ng mga aso. At niyuyurakan pa ng mga hayop na walang kaalaman. Kapag naibalik ko ang aking lakas, siguradong gagantihan kita ng sobra-sobrang parusa. Uhulihin kita, uhugutin ang mga laman at papatayin kita. Kahit na ang maliit na babaeng ahas ay hindi nagsasalita. Pero naririnig ko ng malinaw ang kanyang sigaw sa loob ng puso niya. Nagtaka ako sa buong ahas na iyon. Hindi ko akalain na ang maliit na inahing ahas na ito ay isang reinkarnado. At higit pa rito, siya ay isang emperatris ng lahi ng dragon, isang napakalakas na tao. Naisip ko ang hindi kaaya-ayang proseso ng pakikipag-ugnayan kanina. Hindi ko maiwasang manginig. Siguradong galit na galit ang emperatris na ito at gustong-gusto akong lamunin ng buo. Kung talagang maibabalik niya ang kanyang kapangyarihan, baka anumang oras ay maging patay na ahas na ako. Habang iniisip ko kung dapat ko bang samantalahin ang kanyang sakit para kunin ang kanyang buhay, biglang sumabog ang isang malamig na mekanikal na boses sa aking isipan. Ding! Matagumpay na nakabind ang sistema ng mabuting ahas. Naka-unlock ang pangunahing kakayahan, daang beses na gantimpala. Nangangailangan ang mga patakaran na bigyan ng benepisyo ang nakabind na tao. Maaari mong makuha ang pinakamataas na gantimpala na daang beses. Ang nakabind na tao ay si Bai Weguang, ang emperatris ng lahing dragon. Kasalukuyan na estado, malubhang sugatan at nasa bingit ng kamatayan. Nang marinig ko ito, sobrang saya ko. Talagang ang kinakailangang golden finger ng isang nakarating mula sa ibang mundo ay dumating, kahit na nahuli. Agad akong lumingon. Tumingin sa butas ng yungib kung saan nakalupasay ang puting liwanag ng buwan. Sa sandaling ito, bigla siyang nagbago sa aking paningin. Anumang simbolo ng kamatayan ay walang halaga. Ito ay talagang isang napakabihirang kayamanan. Ang puting liwanag ng buwan ay tumama sa aking mga mata. Ang aking katawan ay kusang nanginginig ng malakas. Sa oras na iyon, ang aking malaking katawan ay diretsong gumagapang patungo sa butas. Nakita ng puting liwanag ng buwan at biglang nag-alab ang kanyang puso. Ano na namang balak ng batang ito? Hindi pa ba siya nabubusog sa gulo? Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang emperatris ng lahi ng dragon. Alam na alam niya ang kalikasan ng lahi ng ahas. Kung sakaling mapilitan akong bumalik ulit, mas gugustuhin na niyang mamatay na lang ngayon. Kitang-kita ang isang matinding desisyon sa kanyang mata. Halatang-halata na handa siyang makipaglaban sa akin. Pero hindi ko man lang siya tiningnan. Diretsong nilagpasan siya at nagtungo sa malalim na kagubatan. Naintindihan ko ng malinaw ang iniisip niya. Walang mali sa kasabihang ang ahas ay likas na ahas. Ngunit sa nakaraang buhay ko, ako ay isang dalagang lalaki na walang kasintahan sa loob ng 30 taon. Ang unang pagkakataon ko ay kasama siya. At sa totoo lang, yung nangyari kanina ay hindi talaga ang aking intensyon. Dahil sa oras na iyon, hindi pa ako ganap nagising. Habang mabilis akong naglalakad sa gubat, pinagsisikapan kong pagsamahin ang mga alaala sa aking isipan. Ang pinakamahalaga ngayon ay agad na mapabuti ang aking kakayahan. Nagsisikap na magbago at makaalis sa katawan na ito. Kapag muli akong lumitaw sa butas, puno na ang bibig ko ng mga biktima. Pagkakita sa akin na bumalik, kusa niyang niyakap ang sarili at umuro. Sinubukan din niyang tumakas kanina. Ngunit ang mga sugat niya ay talagang mabigat. Mahirap na kahit gumalaw. Nang makita ang bunto ng basang pagkain, ang puting buwan ay kumikilos ang lalamunan, pinilit na lunukin ang laway. Pero dahil sa mukha ng emperatris, patuloy siyang nakataas ang ulo, ayaw tumanggap ng alok. Gusto ko pa sanang pasayahin siya ulit. Pero nang naisip ko, mas mabuting huwag na lang. Kung sakaling mapagod ang punong kahoy na ito sa pera, lubhang kawalan iyon sa akin. Kaya diretso kong kinagat ang brown bear at itinapon sa harap niya. Ngunit ang buntot ay hindi sinasadyang dumampi sa kanyang katawan. Lumitaw ang panginginig sa buong katawan niya at tumaas ang mga kaliskis. Ngunit pilit pa rin niyang pinipigil ang malamig na pagungol. Sa loob ko, natawa ako ng tahimik. Sinasabihan niya ako ng masama sa bibig niya. Pero ang katawan niya ay napakatapat. Ngunit sa oras na ito, matagal na siyang gutom na halos sumabog ang dibdib sa likod. Kahit na siya ay isang hindi matitinag na reyna ng mga dragon, hindi ko kayang labanan ang likas na instinct ng survival. Ayos na, ayos na. Sige, susubukan ko na lang. Kapag bumalik na ako sa aking lakas, saka ko na siya kakasuhan. Agad na binuksan ni Bai Weguang ang kanyang bibig na parang malaking mangkok. Isang kagat lang ay napunit na ang makapal na balat ng oso. Nang marinig ko ang mga salitang ito, bigla akong nainis. Kumakain ng akin, umiinom ng akin. Nasa isip ko pa rin kung paano ako tatanggalan ng balat. Kung hindi lang nakabond ang sistema sa malaking binti na ito. Matagal na akong tumakas. Hayaan mo na lang akong mamatay dito. Hindi nagtagal. Parang nagpapaputok ng paputok sa isip ko. Sumisirit ang sunod-sunod na mga tunog ng abiso.
Binabati ang host sa pagkakakuha ng 100 beses na gantimpala sa pakiramdam ng init. Ding! Binabati kita, nakakuha ka ng 100 beses na balik, super pang-amoy. Ding! Binabati kita, nakakuha ka ng 100 beses na balik, kakayahan sa pagpatay. Agad kong binuksan ang system panel para tingnan. Ordinary, ang dami na palang practical na supernatural powers dito. Ordinary, hindi ko mapigilang ma-amaze. Tunay ng isang malakas na cultivator. Kumain lang ako ng isang brown beer. Ang kita na nakuha ko ay napakalupit. Walang pag-aalinlangan, agad akong kumagat ng isang elf. Muli itong inihagis sa harap ng puting buwan. Sa oras na iyon, abala siyang nag-digest ng pagkain sa kanyang tiyan. Ang katawan niya ay halatang bumabalik sa dati. Nakita akong muling naghagis ng biktima. Hindi siya tumanggi at agad na bumuka ang bibig para punitin. Patuloy na umaalingaw sa aking isipan ang magandang tunog ng sistema. Nakangiti ako ng sobra, hindi na makapagsara ng bibig. Ito na ba ang tinatawag na panalo ng hindi nagsusumikap? Sa susunod na 3 araw, araw-araw akong tumatakbo na parang may tinatakas na manok. Ang mga hayop sa paligid na 100 milya ang layo ay para nang nawala na ang swerte nila. Hindi makalalayo kahit kailan sa aking mga kamay. Karamihan sa mga nahuli kong hayop ay napupunta sa tiyan ni Bai Leguang. Lumit na lalong kumikinang ang mga kaliskis niya. Dahan-dahang lumalaki rin ang katawan niya. Sa loob lang ng ilang araw, halos mapantayan na niya ako. Minsan, nararamdaman ko pa nga na may isang malakas na presensya na lumalabas mula sa kanya. Pero mas mabilis siyang gumaling sa puting buwan. Lalo akong nasasabik. Kasi ang totoong nakakuha ng malaking benepisyo ay ako. Ngayon, mayroon na akong halos 100 supernatural na kakayahan. Mas malakas ng hindi mabilang na beses kumpara noong 3 araw ang nakalipas. Ako'y tumawa ng malakas. Inilantad muli ang biktimang nakuha ko kanina sa harap ng puting buwan na ilaw. At sabik na nais makita kung ano ang makukuha ko ngayon. Muling makakakuha ng anumang pakinabang. Ding! Na-detect ang emosyonal na pagbabago ng nakatali sa puting buwan na ilaw. Dagdagan ang intimacy. Bukas na ang function ng Divine Power Fusion. Paunawa, mas mataas ang intimacy. Mas malaki ang ibabalik na gantimpala. Kung ang intimacy ay magiging 0, agad na magwawakas ang binding. Nang matapos ko, napatingin ako ng matamlay. Tapos tiningnan ko ulit ang system panel. Hindi lang nadagdagan ang antas ng pagiging malapit. Nadagdagan din ng isang kamanghamanghang kakayahang pagsamahin. Hindi ko naisip. Diretso kong pinagsama ang mga karaniwang kakayahan na naipon ko sa mga nakaraang araw. Naging matagumpay ang pagsasama. Binabati kita, nakakuha ka ng espiritual na kakayahan. Nagsimula nang lumitaw ang kapangyarihan ng dragon. Sa susunod na segundo, ang katawan kong ahas na mahigit 10 talampakan ay nagsimulang mabilis na lumaki. Ang mga kaliskis ay nagbukas at nagsara, naglalabas ng tunog na parang tanso at bakal. Ang katawan ko ay lumakas at lumapad ng buong bilog kumpara sa dati. Nang maramdaman ko ang pagbabago ng lakas sa loob ko na parang pagsabog. Ako'y lihim na nagalak. Agad akong naging isang sinag ng liwanag at tumakbo patungo sa maliit na bundok sa malapit. Matapos ang isang malakas na pagsabog, umabot ang tunog sa kalangitan. Ang matigas na bundok na iyon ay tila nabangga ko at nagkaroon ng malaking butas. Samantala sa loob ng kuweba, nakapag-recover na ang puting buwan ng liwanag ng kaunti. Diyos ko, kahit gaano kaplano, gusto mong tuluyang masira ang lahi ng dragon. Pero ano ngayon? Hindi pa rin mamatay ang puting buwan ng liwanag ko. Biglang isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw. Nanginig ang paghinga ni Bai Leguang. Akala niya ay nandito na ang mga humahabol. Kaya't bigla siyang naging tense. Handa na siyang makipaglaban hanggang sa kamatayan. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang malaking pilak na ahas na nakabalot sa mga pira-pirasong bato, na naglalabas ng nakakatakot na aura. Sobrang hindi ka pani-paniwala ito. Yung malakas na ingay kanina, ay galing pala sa pilikong pilak na ahas na ito. Halos kasing lakas na ito ng espiritu. Alam kong simpleng tao lang ito, isang karaniwang uri. Bakit sa loob lang ng 3 araw, nagbago na ito ng husto? Kapag tiningnan ni Bai Leguang ng mabuti, napatingin siya sa maliit kong sungay na lumitaw sa noo ko. Ah, ganito pala yun. May bahid pa palang dugo ng dragon. Kaya siguro ang bilis ng kanyang pag-evolve. Pero hindi ito nangangahulugang marami. Hayaan mong magmalaki ka muna ng ilang araw. Kapag na-repair ko na ulit ang aking paraan. Sa isang kisap mata, malayo na kita. Nang naisip ko ang puting buwan na iyon, nalungkot ako. Siyempre, hindi ganon ang kadali ang muling pag-aaral ng kasanayan. Kailangan pang makakuha ng loob ng demonyo. Sa kasalukuyan niyang antas, medyo mahirap iyon. Ngunit hindi niya alam na. Lahat ng iniisip niya ay narinig ko ng malinaw. Tinutukan ko si Bai Leguang at nag-isip ng tahimik. Kung gusto niyang patuloy na lumakas at samantalahin ang sistema, kailangan niyang makahanap ng paraan para makakuha ng demonyong buto. Nye, anong tinitingnan mo, patay na ud? Hindi ba't nagkataon lang na nakasulong ka sa pagiging espiritu? Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Kung hindi lang sana ako, hindi pa nakakabawi sa aking lakas. Isang iglap lang, ituturo ko sa'yo kung paano maging ahas. Hayaan kitang maging mayabang ng ilang araw. Kapag natapos ko na ang pagsasanay sa lihim ng lahi ng dragon, tingnan mo kung paano kita durugin at gigit-gitin sa lupa. Kailangan, kahit na nakarating na ako dito, kailangan ko pang maging katulong ng mayabang na babae. Talagang nakakainis.
Nilingon ko ang aking ulo at nagpakita ng ngiti na puno ng panghihinayang. Pero kahit na nagrereklamo ako, lumiko pa rin ako at naglakad patungo sa kalaliman ng gubat. Hindi nagtagal ay pumasok na ako sa gitna ng gubat. Napakasiksik ng espiritu ng kalikasan dito. Pakiramdam ko, bawat hininga ay nakakapagpataas ng aking kapangyarihan. Agad kong sinubukang sobrang dami ang aking niyayakap. Habang abala akong humihigo, biglang may malakas na sigaw ng ibon mula sa itaas. Agad akong nagtataas ng ulo upang tingnan. Hindi inaasahan, isang agila na ilang metro ang laki ay nagsasara ng mga pakpak. Parang isang matalim na espada, pababa itong bumababa sa akin. Biglang akong nanlaki ang mata, sobrang nagpapawis, at nagagalaw ng mabilis ang katawan. Sa panganib na nakaiwas sa suntok na ito, yung malaking ibon parang bakal ang mga pangil. Malakas na bumagsak sa malaking bato na pinatungan ko kanina. Ang buong bato ay biglang nagkabasag-basang pira-piraso. Nang makita ko ito, parang may malamig na hangin na pumasok sa aking likod. Buti na lang at mabilis akong nakatakas. Kung hindi, ako na ang naging durog na pira-piraso ngayon. Nang makita ng malaking ibon na hindi ito nahuli, bumaba ang pakpak at muling lumipad sa kalangitan. Umiikot sa langit, saka muling matapang na bumaba. Walang sabi-sabi, tumalikod at tumakbo. Anong klaseng hayop to? Matapang na parang may utang sa akin na 100,000,000. Ding! Host ay nagkita muli ng ikalawang antas na halimaw, ang gintong pakpak na agila. Naganap ang misyon. Ibigay mo ang demonyong ito sa puting buwan. Makakakuha ka ng espesyal na gantimpala. Biglang lumiwanag ang mata ko. Pero agad namang napalitan ng malungkot na mukha. Maganda man ang gantimpala. Pero sa pangalan pa lang, alam mong kaaway nito ang mga ahas. Hindi pwedeng makipagsagupaan ng diretsyo, kailangan ng tuso. Matapos mag-isip sandali, agad akong lumangway patungo sa lugar na may masalimuot na mga baging. Ang Golden Eagle ay naglabas ng isang galit na sigaw. Mahigpit itong kumapit sa akin. Pagkatapos ay nagpakasaya ito sa pag-atake. Nakasandal ako sa aking liksi at umiwas sa kaliwa at kanan. Ilang beses na ang mga kuko nito ay dumaan sa aking anit. Maaari na akong ituring na nakaligtas sa kamatayan. Ganoon kami, isang ahas at isang ibon na naglalaro ng habulan. Sa wakas, nakarating sa gilid ng lugar ng mga baging. Dito, muling nakakita ng pagkakataon ang agilang may gintong pakpak at naglunsad ng nakamamatay na pagsalakay sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagmadali na umiwas. Habang ang mukha ng agila ay halos dumikit na sa akin, bigla akong nag-ikot at mabilis na kumilos sa gilid. Hindi ito nakapagpreno at dumaan ng direkta sa aking tabi. Dahil sa sobrang bilis, hindi makapagpreno. Diretso akong tumalon sa mga lumang baging na libu-libong taon na. Ang mga pakpak ay mahigpit na nakabalot ng mga baging. Kahit anong gawin, hindi ako makalipad. Hihi! Alam mo na ngayon kung ano ang ibig sabihin ng bumangga, gago. Wala nang tanong, agad kong pinakawalan ang kapangyarihan ng dragon. Isang nakakatakot na presensya ng dugo ang agad na bumalot sa buong lugar. Dahan-dahang akong umakyat dito sa kanya. Malamang hindi niya inakalang na ang isang mataas na antas na halimaw ay matitisod sa ganitong kanal. Nagsusumigaw ito ng todo, gustong makaalis. Ngunit habang nagsusumigaw, mas lalo pang kumakapit ang mga vines. Sa huli, napilitan itong maging parang tamales, di makagalaw. Bumuka ako ng malaking bibig at tinutok ito sa lig niya, kakainin ko. Sa ilalim ng presyon ng unang pagpapakita ng kapangyarihan ng dragon, hindi man lang ito makapanlaban. Agad kong sinugaban at binasag ang ulo ng ibon. Ding! Binabati kita, host, sa matagumpay mong pagpatay sa ikalawang antas na halimaw na Golden Wing Rose. Bibigyan ka ng isang piraso ng dragon scale na pang-alo. Habang nagsasalita, isang antigong dragon scale ang lumipad papunta sa harap ko. Hindi masyadong malaking dragon scale pero sobrang tigas nito. Naisip ko at nagpa siya akong isama ito sa 7 pulgada na bahagi. Ang pinoprotektahan ay ang puting buwan. Natatakot na sa hindi sinasadyang araw ay maiiwan ako sa kanya. Sa wakas, araw-araw ay iniisip niya ang paghihiganti. Sa utos, ang dragon scales ay direktang pumasok sa katawan. Naging pinakamalakas kong baraha para sa buhay. Hinila ko ang bangkay ng Golden Eagle mula sa mga baging. Agad akong bumalik sa daan na aking tinaha. Habang naglalakad, ako'y nagmamasid at maingat. Takot na baka may lumabas na ilang kamag-anak ng gintong pakpak na agila para maghiganti sa akin. Bigla, mula sa di kalayuan ay umusbong ang napakabigat na espiritual na enerhiya. Malamang may mga bihirang kayamanan na lilitaw. Nang maisip ko ito, agad akong nagbago ng direksyon at sinundan ang pinagmulan nito. Habang naglalakad ako, lalong tumitindi ang espiritual na enerhiya. Ilang minuto ang lumipas at may lumitaw na isang berdeng lawa. Sa ibabaw ng lawa ay umuusok ang mga puting ulap, na para bang nasa isang paraiso. Malinaw kong naramdaman na ang puting ulap ay tunay na espiritu. Espiritu na naging likido. Ito ay isang katangian lamang ng mga banal na lugar ng sekta. Grabe! Nakita ko na ito, kayamanan ito. Sobrang saya, halos lumipad ako sa saya. Ngunit hindi pa ako nakaka-recover sa excitement. Biglang dumating ang isang nakakatakot na presensya. Parang nawala ang tibok ng puso ko, parang may humawak dito. Iyon ay babala ng kamatayan mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Agad akong lumingon at tumakbo. Ngunit sa sandaling iyon ng aking pagtakas, isang nakakatakot na haligi ng tubig ang sumabog mula sa gitna ng lawa, kasama ng isang puwersang nagdadala ng pagkawasak na dumaloy patungo sa akin.
Ang haligi ng tubig ay tumama ng malakas sa isang napakataas na puno sa malayo. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nakita kong biglang bumagsak ang punong iyon. Lumingon ako sandali. Tumutulo ang malamig na pawis sa akin. Napakadelikado, muntik na akong mapahamak dito. Pagkatapos nyon, walang huminto. Pinilit kong tumakas mula rito. Mas nakakatakot pa ang amoy na to kaysa sa Golden Wing Rose. Kahit ang maglakas loob na magpumilit ay hindi ko magawa. Tumakbo ako ng mabilis, hindi ko alam kung gaano kalayo. Hanggang sa masiguro kong tuluyang nawala ang amoy. Doon lang ako napahiga sa lupa at humihinga ng malakas. Hindi na pwede. Ngayon, masyado pang mahina. May malaking banta sa lugar na ito. Kapag naging malakas na ako, babalik ako para tingnan ang sitwasyon. Matapos ayusin ang aking paghinga. Nabalik ako sa yungib sa pinakamabilis na paraan. Ngayon, iisa lang ang nasa isip ko, kailangan kong maging malakas. Ipinagbagsak ko ang katawan ng gintong pakpak na agila sa lupa. Ginamit ko ang buntot ko para ipakita kay Baiwegu ang nakumain na agad. Lumapit siya at maingat na tiningnan ang katawan ni Depeng. May malalim na pagdududa sa kanyang mga mata. Kahit na ang ibon ay patay na. Ang natitirang presensya ng kapangyarihan sa katawan nito ay nagdulot sa kanya ng hindi komportableng pakiramdam. Marahil ito ay isang pangalawang antas na halimaw. Narinig kong bumubulong si Baiwegu. Medyo wala akong masabi. Muli kong ginamit ang aking ulo upang dumikit sa katawan ni Depeng. Muli siyang nagbigay ng senyas na huwag magpatumpik-tumpik at kumain na. Nagtaka siya saglit at nag-isip. Ito bang mudfish ay para sa akin na kainin? Sandali, bakit may panginginig ng kapangyarihan ng demonyo dito? Baka ito ay demonyong perlas. Nakarecover siya at agad na sumisid sa laman upang maghanap. Sanay na sanay siyang kumuha ng isang demonyong perlas na kumikislap. Si Baiwegu ang ay tuluyang naguluhan at nakatingin sa akin na may malalaking mata. Hindi niya talaga maintindihan kung paano. Ang isang karaniwang ahas na walang ranggo ay nakapatay sa ikalawang antas na Golden Wing Growth. At sa katunayan, ibinigay pa sa kanya ang pinakamahalaga. Demon Pill at biktima. Hawak niya ang Demon Pill na may komplikadong ekspresyon, hindi siya makakain. Nakatayo ako sa tabi at gustong magreklamo. Kumain ka na. Paano ako makakakuha ng balik kung hindi ka kakain, ate? Ang gantimpala ng sistema ay nakatutok sa bibig mo. Madali ba akong maglingkod sa'yo dito? Pinapadalhan kita ng biktima at ng demonyong buto. Ngunit nandito ka lang at nag-aalinlangan. Binalingan ko siya ng may ginagawang malamig na tingin. Nagkunwari akong walang pakialam at umiwas. Bumalik sa dati kong pwesto, humiga at pumikit. Nakatukod ang puting buwan habang pinapanood akong lumayo. Dito lang siya nakapagpahinga, itinagilid ang ulo at nilunok ang demonyong perlas. Habang nilulunok, nag-iisip siya. Anong ibig sabihin ng isdang bulok na ito? Dalawang posibilidad lang ang dahilan niya sa ginawa niya. Maaaring hindi siya makakain at ako ang ginawang subukan. O kaya naman ay hindi niya talaga alam kung ano ang demonyong perlas. Bahala na. Kailangan ko talaga ang bagay na ito para maayos ang aking mga sugat. Matagal-tagal siyang nakapikit bago nagbukas ng mata. Ang dating mapurol na kaliskis ay muling nagniningning. Sa wakas, gumaling na ang mga sugat. Tinutukan niya ako at napaisip baka. Hindi naman ito para sa ganoong bagay. Baka talagang gusto lang niya akong pahingahin. O may iba pa siyang balak. Tiyak na hindi siya gustong maging Dragon Knight. Sige na, kalimutan na. Saka na lang malalaman ang tunay na pagkatao. Sa hinaharap, malalaman din. Narinig ko ang tinig na iyon mula sa malayo at hindi ko napigilan ang pag-ungol. Saka na lang malalaman ang tunay na pagkatao. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Mali, kahit ngayon ay ayaw ko na. Hintayin mong magbago ka muna bago tayo mag-usap. Habang nagrereklamo, sa wakas ay narinig ang matagal ng inaasahang tunog. Ang puting buwan ay umiinom ng demonyong pill para sa daang beses na balik. Ang puting buwan ay tumaas ang antas ng pagkagusto ng host, kasalukuyang antas ng pagkagusto. Sa loob ko, talagang walang magawa. Ang demonyong pill na pinaghirapan kong makuha ay nagdagdag lang ng isang antas ng pagkagusto. Sobrang taas ng pagdududa ng babaeng emperatrice. Hindi pa ako nakapag-isip ng mabuti. Biglang sumabog ang hangin sa loob ng katawan na parang bulkan na sumabog. Binabati kita, host, sa pag-angat sa susunod na antas ng halimaw. Kasunod niyan, biglang lumaki ng malaki ang katawan ko ng ilang ulit. Makapal at matigas ang mga kaliskis na kumikislap ng malamig na liwanag. Nasisiyahan ako sa loob. Ganito kalakas ang antas na ito. Pakiramdam ko, hindi ko mapapakinabangan ang lahat ng lakas na ito. Biglang may isang sigaw na narinig sa isipan ko. Diyos ko! Paano siya naging isang antas pagkatapos magpahinga ng kaunti? Nakatitig si Baiwegu ang sa akin na parang walang masabi. Ngayon, kung ikukumpara sa akin, para na siyang maliit na ud. Tumaas ang sulok ng aking bibig at masaya ako sa loob. Tignan mo, hindi ka ba nanghulog sa akin? May kapatid na nagproprotekta sa'yo. Sa hinaharap, hindi pa rin aalis sa lugar. At ako'y nagmamayabang pa noon. Halos mapatalon sa gulat ang kanyang susunod na saloobin. Lumaki ng ganito. Paano kung gamitin niya ang lakas? Hindi pwedeng masira ang katawan ko sa maliit kong katawan. Ang puting ilaw sa puso ay puno ng pag-aalala. Di maiwasang mapatingin. Yung manipis niyang buntot na ahas. Nang marinig ang salitang iyon, bigla akong tumayo. Hindi makapaniwala na tinitigan si White Moonlight. Ano ba ang sinasabi nitong mga pananalitang mapanlinlang? Ito ba ang mga salitang kaya sabihin ng isang malamig na emperadre?
Hindi nagpatalo si White Moonlight at tumingin pabalik ng matapang. Habang pinapalakas ang loob niya, kahit isang maliit na binhi lang, matapang pa ring tumitig sa akin. Sawa ka na ba? Pero sa laki ng agwat ng katawan, yung galit niya sa akin, parang pusa na nagagalit. Hindi lang nakakatakot, medyo nakaka-cute pa nga. Napailing na lang ako. Ang interesting nitong Emperatrice. Medyo excited na akong makita siyang bumalik sa normal. Sigurado nang nakakakiliti ang hawakan sa mga sungay sa ulo niyan kapag nakuha na. Hihi! Nagsisimula ng tumakbo sa isip ko. Ayaw ko nang makipag-upuan sa mataray na ina na ahas na ito. Magpatuloy na lang akong humiga at magpahinga. Tiyak na natakot siya sa akin na nakatingin ng matindi. Natuwa siya nang makita niyang kusang umatras ako, ang puting buwan na ilaw. Pero nagsimula na naman siyang mag-isip kung paano ako biglang umangat. Pero kahit anong pag-iisip niya, hindi niya maintindihan. Kaya na lang niyang itigil na lang. Para bang iniisip niya na baka nakakuha ako ng swerte sa labas. Matagal na akong naglakad ng relax papalabas ng butas. Paglabas ko sa butas, pinabagal ko pa ang lakad ko. Takot kasi akong mapabilis, baka hindi makahabol yung bagong naibalik na maliit na Emperatrice. Nang makita akong lumabas, agad siyang sumunod na parang lupa. Ngunit siya ay bagong gumaling pa lamang. Sobrang mabagal talaga ng kanyang pag-crawl. Kahit na hindi ako tumatakbo ng buong bilis, mas mabilis pa rin ako sa kanya ng malayo. Alipin ng aso. Hintayin mo ako, aking mahal. Kapag ako ay bumalik sa aking ruro, tiyak na maglalagay ako ng tali para sa iyo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tawag na respeto at kababaang loob. Galit na galit si Baiwe Guang, nakagat ang ngipin at nagmumura. Gusto ko pang maghintay at magbigay pa ng konting pasensya sa kanya. Pero nang marinig ko na sinasabi ng alalay na kailangan pa akong i-walk, nagalit ako. Biglang pumutok ang galit ko. Kailangan ko siyang turuan. Para malaman niya kung sino ang tunay na boss. Hindi na nag-aksaya ng salita, agad kong binilisan ang takbo. Biglang niyang nilayo ng daan-daang metro. Nagmamadaling magalit si Baiwe Guang. Bakit ka tumatakbo ng ganito kabilis? Natatakot ka bang hatiin kita ng aking mahal? Mas lalo pa siyang nagalit, nagsusumigaw pa palapit. Pero kahit anong gawin niya, lalong lumalayo ang distansya. Napilitan na lang siyang mapatingin habang palayo ako. Sa huli, talagang naubusan siya ng pag-asa, huminto ng may hina at inis. Humarap at maghanda ng bumalik sa lihim na lungga para magpatuloy sa pagtago. Sa pagkakataong iyon, lumitaw ako sa isang mataas na bato malapit dito. Tinitingnan siya mula sa itaas. Inilakad ko ang buntot ko bilang senyales na sumama na siya. Napatitig siya ng walang imik, puno ng pagdududa. Ikaw, handa ka ng sumunod sa akin. Nainis na naman akong kumaway ng buntot. Senyales na huwag nang mag-aksaya ng oras, umalis na agad. Nang makita niya iyon, hindi na siya nagpatumpik-tumpik at agad na umakyat. Umupo siya sa likod ko. Isang tunog, mukhang may kaalaman ka. Pagkatapos, dinala ko si Baiwe Guang at mabilis na umusad. Hindi nagtagal, pumasok kami sa makapal na gubat. Pagkapasok pa lang sa gubat, ipinakita ko ang malakas na presensya ng isang antas na halimaw. Ganap na pinakawalan. Mabilis na ang hamon na ito ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga unang antas na halimaw. Isang nakabibinging umuungal. Biglang narinig mula sa malayo. Ang nakabibinging tunog ay sumabog na parang shockwave. Nabigla si Baiwe Guang at napasigaw. Hindi ako nagpanik, ang buong balat ko ay naninigas. Nakalock ang mga tainga ko sa pinagmula ng tunog. May isang itim na anino na humahawak sa mga baging na lumilipad papalapit. Walang pag-aalinlangan ang amoy ng halimaw. Si Baiwe Guang ay namamangha pa rin sa lakas ng halimaw. Ngunit hindi ko ito pinapansin. Bago pa man bumagsak ang halimaw na ito, itinaas ko ang aking katawan at binuksan ang aking malaking bibig upang umatake. Ang halimaw na iyon ay nakababa ang dibdib at puno ng mabahong amoy. Parang isang maliit na bundok, tinatadyakan ang bakal na kamao. Akala niya mahina ako. Hindi niya alam na mas mabilis ako kaysa sa kanya. Biglang naiiwasan ko ang kamao. At saka ko siya niyayakap sa kanyang makapal na braso. Mahigpit na niyayakap. Mahigpit na niyayakap. Ganyan na lang. Sumisigaw ang aking puso. Ang katawan ay nakabalot sa kanya na parang bakal na lubid. Gumamit ng lahat ng lakas upang pigilin. Ang hayop na ito ay sumigaw ng malakas sa sakit. Ang mga buto ay umuugong sa pagkakasakal ko. Parang lalabas na ang mga mata. Ilang minuto ang lumipas, huminto ang tibok ng puso nito. Ang malaking katawan ay itinapon ko sa lupa na parang basura. Ang puting buwan ay mukhang matatag parang matandang aso. Pero sa loob, matagal na siyang sumabog. Ang batang ito ay sobrang lakas. Kaya niyang talunin ang kapantay niya sa isang segundo. Magaling. Sa hinaharap, papayagan ko siyang magpahid ng sapatos ko. Ako ay nakangisi ng may pagmamaliit. Magpapahid pa siya ng sapatos. Pag-ipon na lang para pang-wash ng baril. Pinapunta ko siya kumain ng demonyong pil na iyon. Nilingon si Baiwe Guang nang nagulat. Nagsimula na namang magdrama sa loob niya. Anong ibig sabihin itong mudfish na ito? Katatanggap lang niya, gusto pa rin niyang bigyan. Gusto niyang lokohin ang hari para magkaanak. O kaya ay panggastos sa sugal. Hindi ako makapagsalita. Ang babaeng ito, ang dami niyang drama. Kung alam niyang ako ay isang dragon, baka mag-isip siya kung paano ako iisipin sa loob. Ayokong makipag-aksaya ng oras. Diretsyong putulin ang katawan niya at hatiin sa ilang bahagi. Para lunukin niya ang demonyong buto. Ding!
Uminom si Bai Guang ng unang antas na demonyong pill. Nakuha ang kakayahang blood refinement technique. Tinitingnan ko ang aking kalbo na katawan ng ahas. Anong silbi nito? Hindi naman ako vampira. Mas mabuting itago na lang. Agad-agad, para mapuno ang walang hangganan na gutom ni Bai Guang. Pumatay ako ng isang leopardo. Dalawang unang antas na demonyong perlas ang nakuha. Biglang nagbigay ng babala ang sistema. Kailangan pa ng pangalawang antas na demonyong perlas para makapag-level up siya. Humigop ako ng malamig na hangin. Sobrang gastos naman ito. Si Bai Guang ay tila masaya. Nakatayo sa ibabaw ng aking ulo, nagtuturo ng mga bagay-bagay. Ayos lang. Ang talino ng mudfish na ito ay mabilis kumilos. Bigyan siya ng isang aso bilang gantimpala. Nakatawa ako. Itinuturing kitang anak na babae. Pero itinuturing mo akong apo. Hintayin mo. Hintayin mong magbago ka. Balang araw, aayusin kita. Di namamalayan, nakarating na naman ako malapit sa lugar ng espiritu na lawa. Noong nakaraan, hindi ako nakapasok sa antas at napalayas. Ngayon, naging isang antas na halimaw din ako. Kailangan kong mapatunayan na hindi ako pinalad. Maging ang buwan ay naaakit dito sa espiritu. Pero wala akong oras pakialaman siya. Diretso akong lumangway papunta sa malalim na lawa. Nais kong bigyan ang hindi kilalang bagay ng isang matinding paunang hampas. Ngunit nang lumapit ako sa tahimik na ibabaw ng tubig, bigla itong kumulo na parang kumukulong tubig. Isang nakakatakot na banta ang agad na tumutok sa aking likod. Hindi maganda. Nanginginig ang aking ani. Hindi tama ang pakiramdam na ito. Bigla akong lumiko at tumakbo ng mabilis. Sa sandaling iyon, isang haliging tubig na kasing laki ng balde. Biglang bumagsak sa lugar na kinalalagyan ko kanina. Ang lupa ay direktang nahukay ng isang malaking butas. Habang tumatakbo ako, tumingin ako pabalik. Nakita ko ang malaking alon na bumangon sa tubig. Isang ulo na puno ng madilim na kaliskis. Ang nakalabas sa ibabaw ng tubig. Ang mga mata nitong kasing laki ng gulong ay nakatitig sa akin. Naglalabas ng nakakahingal na presensya. Ding! Nakasalubong ang ikatlong antas na halimaw na Ironback Dragon Carp. Isang uri ng halaman. Isang isda na malapit ng maging drake. Isang isda na malapit ng maging drake. Natatakot na natakot ako, halos mawala ng hininga, pilit na kumikilos upang makalayo. Sa likod ko, ang makapal na haligi ng tubig na may kasamang yelong piraso ay patuloy na bumabagsak. Bawat hampas ay nag-iiwan ng malaking hukay sa lupa. Bang! Nakatama ng malakas sa likod. Sobrang sakit na parang tumutusok. Nabasag ang mga kaliskis. Ngunit hindi ako makapigil. Kung bumagal ako, tiyak na magiging sabaw ng ahas ako. Tumakbo ako ng ilang milya ng tuloy-tuloy. Nahulog ako sa lupa at humihingal ng malakas. Nabigla si Bai Guang. Nang makabawi, parang gusto nang sumabog ng galit sa kanyang mga mata. Sumpeng isdang mabaho. Katatapos lang niyang halos gawing candy ang aking katawan. Itinatak ko ang utang na ito sa aking isipan. Balang araw, lulutuin kita para gawing sabaw. Nagalit si Bai Guang at nanginginig ang buong katawan niya. Isang dakilang emperatris ay tinatakbuhan ng isang isdang koi. Kung kumalat ito, paano na siya makakaligtas? Nakikinig ako sa kanyang saloobin at buong pusong sumasang-ayon. Kailangan itong maghiganti. Mas mabuti kung siya ang magsasakripisyo. Ako'y maghihintay na lamang sa bunga nito. Napakadelikado ng laban kanina. Ang agwat sa pagitan ng isang tatlong antas na halimaw at isang antas ay parang isang malaking bangin. Kung hindi ako tumakbo ng mabilis, ngayon isa na akong ahas. Matagal akong huminahon bago ko na ipagtagumpayan ang takot sa puso ko. Dahil hindi ko kayang labanan ang mas malakas. Magsimula na lang ako sa mga mahihinang kalaban. Kasama ang puting buwan, naglalakbay ako sa makakapal na gubat. Naghahanap ng mga ikalawang antas na halimaw. Kung gusto kong maghiganti, kailangan munang palakasin niya ang kanyang lakas. Rumble, rumble. Biglang sumabog ang lakas ng lindol sa lupa. Parang milyong sundalo ang nagmamadali. Yung galaw at ingay ay may kasamang malakas na pang-aapi. Nanginginig ang mga buto ko sa lakas. Perfect ang pagdating ng rhinoceros. Kanina, hinahabol ako ng isdang carp. Galit na galit, di alam saan ilalabas ang inis. Biglang tumigas ang katawan ng puting buwan. Nakatutok ito sa direksyon ng tunog. Hindi nagtagal. Hindi nagtagal. Isang higanting hayop na may gray na kaliskis. Ang bumangga sa mga puno at sumugod palabas. Ang laki nito ay parang isang maliit na bundok. May isang itim na pangil na halos 1 metro ang haba sa itaas ng ilong. Nagniningning sa ilalim ng araw. Ay ang Iron Armored Rhinoceros na ikalawang antas na halimaw. Biglang napasigaw si Bai Guang at halatang naguguluhan. Sumunod ang abiso ng sistema. Nakasalubong ng host, ang ikalawang antas na halimaw na Iron Armored Rhinoceros. Kailangan ni Bai Guang ng isang ikalawang antas na Demon Pill para makapag-level up. Ano kung ganun? Kahit na ako ay isang baguhan lamang. Pero sa gubat na ito, makapalang mga puno, hindi makalapit ang laki nito. Ito ang aking pagkakataon. Inakyat ko ang serpienteng anyo, tumayo ng 14 na talampakan ang taas. At matalim na nakatitig dito. Nagkakainitan kami. Kahit ang bakal na rhinoceros ay hindi basta-basta susugod. Naghihingalo ang mga harapang paa habang nag-uukit sa lupa. Itong tanga na si Bai Guang ay tahimik na bumaba. Nais magtago at sumalakay. Anong kalokohan ito? Ang maliit na ahas na walang ranggo ay susugod sa ikalawang antas na halimaw. Iyon ay tiyak na kapahamakan.
Itong tigre na babae. Sumpa ko sa sarili ko. Para hindi siya mawala ng pagkakataon, kailangan kong kumilos muna. Ang katawan ng ahas ay mabilis na umusad at tumalon sa isang malaking puno. Nabigla ang bakal na rinoceros sa aking galaw. Umungal ito at tumakbo patungo sa akin. Boom! Yung malaking puno ay nahugot mula sa ugat at naputol sa gitna. Napakabagsik na lakas. Ngunit mas mabilis ako at nakapagpatalo na sa isa pang puno. Sa oras na ito, naubos na ang lumang lakas niya, hindi pa nagsisimula ang bago. Ito na ngayon. Mabilis kong tinulak ang puno, parang araw na sumabog sa gilid niya. Bumuka ang malaking bibig niya, gusto siyang kagatin sa leg. Pero napakabilis ng reaksyon ng hayop na ito. Biglang inikot ang ulo niya at matalim na tinusok ang isang sungay. Lumiko ako para umiwas sa tama. Pero tinamaan ako ng makapal na binti ng rinoceros, tunay na sipa ang ginawa niya. Bang! Sakit na sumisiksik, mga kaliskis ay nagliparan. Ang laman at dugo ay napunit, isang malaking bahagi ang nagpakita ng mga puting buto. Ang sariwang dugo ay sumabog at agad na tinablan ang lupa. Ito pa lang ang unang pagkakataon na nasugatan ako ng ganito kalubha. Hindi rin maganda ang pakiramdam ng bakal na rinoceros. Tumama ito sa tambak ng mga puno at sandali itong naipit at hindi makaalis. Puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Hindi ko akalain na ang isang antas na halimaw ay kayang magpakabangis ng ganito. Nasugatan na ako, kailangan mong lumaban. Pinipigilan ko ang matinding sakit habang umaatake. Ang katawan ng ahas ay parang bakal na nakabalot sa kanyang katawan. Habang hindi pa siya nakakawala mula sa puno. Ang buntot ay nag-ipon ng buong lakas. Parang latigo na matinding pinukpok sa kanyang mga mata. Ang mga mata ay biglang naging malabo. Ang bakal na rinoceros ay nagwawala at nag-iba. Ang mga matitibay na mga binti ay nagugulo. Ang lupa ay puno ng mga butas. Pumunta ka sa akin. Ako ay nagmamadaling pinigilan ang aking katawan. Pinipiga ang mga tadyang nito na parang nagkaka. Sinasakal ang kanyang lalamunan. Ang bakal na rinoceros ay pilit na umiikot. Ang mga kaliskis sa makapal na balat ay nagdudulot ng sakit sa aking laman. Ngunit hindi ako bumitaw. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas para sugurin ito. Sa mga sandaling iyon, sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon ang puting buwan. Tumakbo ito at matinding kinagat ang ugat ng likod nito. Bagaman hindi mataas ang pinsala. Naging huli na itong patibong para sa bakal na rinoceros. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay tumigil na ang bakal na rinoceros sa pakikipaglaban. Nabulunan ang mata, namatay sa paghihingalo. Nakatumba ako sa lupa, humihinga ng malakas, buong katawan ay sumasakit. Malalim ang sugat sa tiyan at baywang, kitang-kita ang buto. Umingiti ang puting ilaw sa aking sugat, nagbago ang mata niya. Hindi niya akalain na gagawin ko ang lahat para lang makatulong sa kanya. Sobrang nagsumikap ako hanggang sa ganitong kalagayan. Nagpahinga muna ako sandali. Dinampot ko ang katawan ng rinoceros at dinala dito. Ipakita niya na kumain ng demonyong pil. Napatigil siya, pilit na tumanggi. Gusto niyang ibigay ang demonyong pil sa akin para magpagaling. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Naiinis na ako. Kung hindi lang siya nagplano ng pag-atake kanina. Bakit pa ako nasaktan sa pakikipag-agawan sa ritmo? Matagal na niyang ipinagkait. Sa wakas, siya ay umiyak at nilunok ang ikalawang antas na demonyong pil. Nangako siyang magbabalik ng 10 ulit sa akin. Wala na akong gana na ipaliwanag. Kung malaman niya, na ginawa ko ito para sa 10 ulit na cashback ng sistema. Siguradong magagalit siya. Ding! Ang puting buwan ay umiinom ng ikalawang antas na demonyong pil. Trigger ng 100S na cashback. Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng kasanayan sa climbing. Skill na walang kwenta. Nagsabi ako sa sarili ko, bastos. Pero habang nagsimula siyang magbago, malaking feedback na demonyong enerhiya ang pumuno sa akin. Ang mga sugat sa katawan ko ay mabilis na gumagaling. At ang kanyang hininga ay biglang bumalik sa ruro. Pero ni kahit na nakatawid na sa ikalawang antas, ang katawan ko ay parang isang walang hanggang balon. Habang ako'y nalulungkot sa tabi, biglang nagbago ang pakiramdam ng puting buwan. Ang kanyang buong aura ay nagangalit, biglang lamig, biglang init. Ang buong ahas ay nanginginig na parang malapit nang mawala ng kontrol. Bago pa ako makapagsalita, biglang siyang bumukas ang mata. Ang dating malamig na mga mata. Sa sandaling ito ay naglalabas ng kakaibang kulay rosas. Biglang sumugod siya. Inusog ko ang aking masakit ng likod. Nagmumuni-muni ako sa loob. Pero mukhang hindi rin nasayang ang pagkakataon. Sa kabila ng paulit-ulit na tunog ng sistema kanina. Pero sobrang pagod na ako, matutulog muna ako bago magdesisyon. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Nabigla ako sa isang nakakasilaw na sikat ng araw. Nang binuksan ko ang aking mga mata, nakita ko ang puting buwan na nakatago sa sulok. Nakaangat ang buntot nito sa mukha nito. Ang buong katawan ay nakabaluktot. Ang mga kaliskis ay kumikislap ng kakaibang kulay rosas. Nagtaka ako sandali, ngunit agad akong nakabawi. Gising na ang batang ito. At mukhang naaalala na rin niya ang mga nangyari kagabi. Sikretong pinagmamasdan ko siya at nagtatawa sa loob. Ang makapangyarihang emperatrice na ito ay mukhang medyo cute ngayon. Bigla kong napansin na may mali. Mas malakas ang aura niya kumpara kahapon. Diretso siyang umabot sa ikalawang antas ng halimaw. Mukhang ang halimaw na perlas at ang pagkakaroon ng labis na kapangyarihan ay nagdulot sa kanya ng magandang kapalaran mula sa kapahamakan.
Sa mga sandaling iyon, biglang nagkaroon ng matinding alon sa aking katawan. Ang malamig na mekanikal na boses ng sistema ay sumabog sa aking isipan. Ding! Nalaman na ang host ay nakatali. Ang bagay ay nagkaroon ng malalim na malapit na kontak. Na-trigger ang nakatagong gantimpala. Binibilang ang multiplier ng gantimpala. Binabati ang host sa pagkakaroon ng daang beses na kritikal na pagbabalik. Direktang tumaas mula sa unang antas hanggang sa ikalawang antas ng halimaw. Ding! Binabati kita, ang host, sa paggising ng passive skill na charm resistance. Makakaiwas ka sa lahat ng mental na atake at charm spells. Ding! Binabati kita, ang host, sa paggising ng active skill na Dragon Might. Maari mong ipalabas ang presensya ng dragon upang takutin ang mga mababang antas na halimaw. Kasabay ng pagbaba ng system prompt sound. Parang bulkan ang pagsabog ng aking hininga sa loob. Mas naging makapal at kumikislap ang mga kaliskis na may bahagyang gintong liwanag. Lalong naging matipuno ang buong katawan ko. Hinawakan ko ang aking kamao, pero tama bang sabihin na hinawakan ko ang aking buntot? Naramdaman ko ang lakas na parang sumabog sa loob, sobrang saya sa puso. Ito ba ang kakayahan ng isang ikalawang antas na halimaw? Higit 10 beses na mas malakas kaysa dati. At ang dalawang bagong kasanayan na ito ay para ng mga Diyos na kasanayan. Matapos ang resistensya sa pang-akit, hindi na ako matatakot na makontrol ng isip ng iba. Ang long way pa nga ay isang esensya na gamit para mapahiya ang kalaban. Ang pinaka-importante ay, na ang malapit na pakikipag-ugnayan ay pwedeng mag-trigger ng nakatagong gantimpala. Kaya baka sa hinaharap, agad kong ikinaladkad ang ulo ko at itinaboy ang mapanganib na ideya sa isipan ko. Hindi pwede. Kung magpapatuloy pa ako, baka magkaproblema. Parang nakaramdam ang puting buwan ng pagbabago sa aking presensya. Ang buntot ay lumabas ng kaunti at lihim na sumilip sa akin. At saka nakita ko siyang nangyaring matigas ang buong katawan ng ahas. Ang mga malamig na mata ng ahas ay puno ng hindi makapaniwala. Sa loob niya ay nagwawala siya. Paano nangyari ito? Bakit biglang lumakas ang ahas na ito? Kahapon ay nasa unang antas pa lang. Ngayon ay umabot na sa ikalawang antas. At bakit ang presensya na ito ay nagdudulot ng kaunting bigat sa akin? Totoo bang dahil ito sa nangyari kagabi? Hindi na siya makaisip pa, kaya't mas pinagdikit pa ang kanyang mukha. Nakikinig ako sa kanyang saloobin at muntik nang tumawa. Mukhang nagdududa na ang batang ito sa kanyang buhay. Nagkunwari akong bagong gising. Dahan-dahan kong itinataas ang ulo ko at tumingin sa kanya. Gamit ang pinakalambing na tingin na sa tingin niya ay malambing, inaalala niya ang kanyang katawan. Nang bumaba ang tunog, nakita ko agad. Muling naging pula ang mga kaliskis ng puting buwan. Yung mukha sa ilalim ng buntot niya ay nag-iinit na parang nag-iinit. Sa loob, galit na galit siyang nagmumura. Yung gwapong ito na nagpasasa at nagpasubali pa. Kahapon gabi, malinaw na siya ang nauna sa akin. Hindi ako ang nauna sa kanya. Ayoko na talaga mabuhay. Lalong nagagalit siya habang tumaas ang ulo at nakatitig sa akin. Punong-puno ng hiya at galit ang mga mata niya na parang ahas. Gusto niyang isubo ako ng buo sa isang iglap. Ginoo, huwag kang magpanggap. Nangangalit ang ngipin niya, malamig at nakakatakot ang boses. Ngunit sa mga pulang kaliskis na iyon, wala itong anumang panggugulo, sa halip ay may kakaibang kaakit-akit. Kakaumpisa ko lang sanang lokohin siya muli. Bigla kong naramdaman na ang kanyang kapangyarihan ay nagsimulang mag-alab. Mukhang may balak siyang kumilos. Tama nga, umarko siya at naglabas ng dila. Malinaw na nais niyang bigyan ako ng aral habang ako'y hindi handa. Kahit na siya ay bagong nakalampas sa ikalawang antas. Pero ako ay isang lalaking may sistema na sumusuporta. Hindi talaga ako nagdududa. Nakababa lang ako ng tamad. Sadyang nakangiti pa nga ako habang nakahiga. Sa susunod na segundo, sadyang naglalabas ako ng bahagyang kapangyarihan ng dragon. Ang banayad na presyon ay agad na bumalot sa buong kuweba. Yung enerhiya ng puting buwan na parang naghihintay lang na sumabog. Parang nabawasan ng isang baso ng malamig na tubig. Diretso siyang naninigas sa lugar. Punong-puno ng takot ang mga mata niyang parang ahas. Sa loob niya ay nag-iingay na parang sumisigaw. Ano ito ng puwersa? Bakit parang nanginginig ang kaluluwa ko? Kahit ang mga dragon ay hindi makakagawa niyan. Hindi yung karne sa kanyang noo. Totoo bang nagising na ang dugo ng dragon sa kanya? Imposible, talagang imposibleng mangyari. Ako ang tunay na emperatris ng lahi ng dragon. Anong karapatan ng isdang ito? Tiningnan ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Sobrang saya ko sa loob. Akala mo makakapag-ambush ka, ha? Ngayon, alam mo na kung sino ang tunay na boss. Ibabalik ko ang kapangyarihan ng dragon. Patuloy siyang tumingin sa akin ng may mga mata na walang masamang intensyon. Nagtaka siya ng matagal bago siya nakabawi. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago ang tingin niya sa akin. Hindi na ito simpleng hiya at galit, kundi may kasamang komplikado at pag-iwas. Tahimik siyang bumalik sa sulok. Ginamit ang kanyang buntot para ikulong ang sarili. Ngunit ang mga mata niyang iyon ay patuloy pa rin nakasilip sa akin. Anong klaseng halimaw itong mudfish na ito? Talaga bang naging pugon ako para sa kanya? Sige na, wag nang isipin, hindi ko naman siya kayang talunin ngayon. Magtiis na lang muna. Sa gitna ng banayad na katahimikan na ito, biglang may umuugong na ungol ng hayop mula sa labas ng lungga. Ugol. Sumunod dito ang malalakas na tunog ng laban at mga sigaw ng pagdurusa. Isang malakas na hangin ang mabilis na papalapit sa lagusan. Sabay kaming tumingin ni White Moonlight sa pinto ng lagusan.
Nakatayo ang kanyang mga kaliskis, nakataas, handang sumugod. Inalis ko na rin ang aking tamad na ekspresyon. Mahigpit ang titig ko sa labas ng lagusan. Ang hangin na iyon ay hindi bababa sa tuktok ng ikalawang antas. At hindi maganda ang intensyon nito. Mukhang ang enerhiyang nagpasok kanina ay nagdala ng problema. Dahan-dahan akong tumayo at tumakip sa harap ng puting buwan. Napatigil siya sandali tapos nagsimula na naman ang loob niya. Anong ibig sabihin itong mudfish na to? Gusto niyang protektahan ang aking hari. Lasiw, sino ba naman ang magpapahalaga? Pero ang katawan niya ay tapat na huminahon at umatras ng kaunti sa likuran ko. Lalong lumalapit ang mga ingay ng mga sigaw sa labas. Nagsimula ng manginig ng bahagya ang lupa. Isang matinding laban ang malapit ng dumating. Ang mga sigaw mula sa labas ng lungga ay papalapit na. Lalong bumibilis ang pagyanig ng lupa. Nakatayo ako sa harap ng liwanag ng buwan. Matindi ang aking titig sa pasukan ng lungga. Nakatagilid siya sa likod ko. Ngunit ang kanyang buntot ay hindi mapakali at tinukso ako. Talagang balak ng isdang ito na protektahan ako. Kung sakaling hindi siya makapanalo, hindi ko na siya pakikialaman. Wala akong gana sa kanyang mga drama, dahil may malaking anino ng lumitaw sa butas. Ito ay isang ikalawang antas na rurok na bakal na lobo. May haba na higit sa 10 talampakan. Ang lahat ng balahibo ay nakatayo na parang mga karayom. Isang pares ng madilim na berdeng mga mata ang matinding nakatitig sa akin. Binuka nito ang malaking bibig na puno ng dugo. Ang mabahong amoy ay sumalubong sa akin. Ang malalim na ungol ay umuukit sa loob ng yungib. Maliit na ud, ikaw ba ay nakatakas na? Ang yungib na ito ay napansin ko na. Lumayas ka kung marunong ka. Hindi ko pa nga nagsasalita. Ang puting buwan ay sumilip mula sa likod ko. May malamig na tingin na parang ahas. Isang simpleng hayop na may baluktot na balahibo. At nagmamaliit pa sa harap ko. Nilingon ng sandali ang asong lobo. At agad na tumawa ng nakaririnding. Kahit ang maliit na ahas na bagong pasok sa ikalawang antas ay mailakas ng loob na maghamon. Sakto, nagugutom ako. Gagawin ko kayong pampagana. Pagkabanggit niya nito, bigla siyang sumugod. Napakabilis, nag-iwan lamang ng anino sa hangin. Si Baiyue Guang ay buong katawan na tense. Agad na inihanda ang kanyang kapangyarihan sa pinakamataas na antas para sa laban. Ngunit ako ay tamad na inalog ang aking buntot. Ginamit ang buntot para itulak siya pabalik. Para siya ay umatras. Nagtaka siya sandali at muling nagangalit sa loob. Anong ibig sabihin ng isdang ito? Nagmamalaki sa akin. Ako ang dakilang emperatris ng lahi ng dragon. Kailangan ko pa ba ng kanyang proteksyon? Ngunit ang kanyang katawan ay tapat at maayos na umatras sa sulok. Isang pares ng mga mata ng ahas ay matalim na nakatitig sa labanan. Handa nang sumugod upang magligtas anumang oras. Ang matalim na kuko ng Kang Wolf ay nasa harap na. Kasabay ng matinding sigaw na parang hinihila ang hangin. Hindi ako umatras, hindi ako umatras. Kahit na may pagkakataon pa na makapikit. Bang! Matibay na tinamaan ang aking sagradong punto sa isang suntok. Bumagsak ang mga bato. Nabasag ang lupa at nagkaroon ng malaking butas. Natakot si Baiyue Guang at parang huminto ang puso niya. Tapos na, mamamatay na ang isdang ito. Hindi ko mamatay siya, anong gagawin ko? Ngunit nang maglaho ang usok, nandyan pa rin ako, nakadapa. Walang kahit anong puting marka sa katawan ko. May bahaw na gintong liwanag na dumadaloy sa ilalim ng mga kaliskis. Iyon ang proteksyon na kaliskis ng dragon. Napatigil ang Kang Lang. Hindi makapaniwala na tinitingnan ang sarili nitong mga kuko. Paano pwedeng mangyari? Sa buong lakas ko sa ikalawang antas ng kasukdulan. Ikaw na bagong nakakapagpasok lang sa ikalawang antas. Paano ka pa rin nakaligtas ng walang kahit isang sugat? Dahan ng dahan, itinaas ang ulo. Umiti sa kanya ng nakangiti. Ganito lang. Para kang nagkikiskis sa akin ng pangangati. Nakita ang takot sa mata ng asong gubat. Nanghuhula ang instinct niya. Hindi tama itong ahas sa harap niya. Humarap siya at nagtangkang tumakbo. Pero huli na ang lahat. Ningitian ko ang aking bibig, biglang sumabog ang dugo ng dragon sa loob ko. Isang mainit na apoy ang sumabog mula sa malalim na lalamunan. Bala ng dragon. Ang apoy na kulay ginto ay parang isang daluyong. Agad na nahabol ang asul na lobo. Ang proteksyon na enerhiya sa katawan niya ay parang papel na nabasa. Diretsong nasunog at pumutok. Isang nakakatakot na sigaw ang umabot sa kagubatan. Ang asong lobo ay nagwawala sa lupa. Nais nitong patayin ang apoy sa katawan nito. Ngunit ang hininga ng dragon ay hindi karaniwang apoy. Kahit gaano pa ito kakayod, lalo lamang itong lumalakas ang apoy. Dahan-dahan akong umakyat. Nakatitig ako habang ito'y nagwawala sa lupa. Ang pakiramdam sa loob ay sobrang ginhawa. Para magyabang ka. Ngayon alam mo na kung sino talaga ang tatay. Kang Lang, desperadong tinitingnan ako na puno ng pag-asa. Ayoko nang mag-aksaya ng salita. Biglang ibinaling ang buntot ng ahas. Ang bagong natutunan kong Divine Dragon Tail ay biglang sumabog. Bang! Ang buntot na ito ay talagang tumama sa kanyang ulo. Ang napakalaking lakas ay direktang nagpalipad sa katawan ng lobo na mahigit 10 talampakan ang haba. Bumangga ito sa higit sa 10 malaking puno. Sa huli, tumama ito sa lupa ng mabigat. Nagsimulang mag-alsabal at tuluyang nawala ng hininga. Ang buong proseso ay tila napakabilis. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi umabot sa kalahating insenso.
Inalog ko ang buntot ko at dahan-dahang umakyat patungo sa bangkay ng lobo. Gamit ang mga pangil, hiwain ang tiyan nito. Dahil sa isang kamao na laki na demonyong pil, may natitirang mainit na demonyong enerhiya pa sa ibabaw. Nanonood si White Moonlight sa sulok, nakabibingot. Ang buong ahas ay naging bato. Sa loob ay nagangalit ang damdamin. Ito pa rin ba yung malibog na insekto na laging nagtutulak sa akin? Bakit pagkatapos matulog, ang lakas niya ay ganito nakalaki? Parang laro lang ang pag-abot niya sa tuktok ng ranggo. Talaga bang may milagro ang katawan ko? Pagkatapos na nangyari kagabi, para na siyang nag-hack. Nagsimula siyang magduda sa sarili niya. Nagdududa kung ang pagiging emperatrice ng dragon ay peke. Habang nakasubo ang demonyong pilak, umakyat ako sa harap niya at inumpog ang ulo ko sa kanya. Dito siya lang nakabawi at otomatikong binuksan ang bibig. Inilabas ko ang demonyong perlas sa kanyang bibig. Nagtaka siya. Hawak ang demonyong perlas, nakatitig siya sa akin ng walang kibo. Sa kanyang mga mata na parang ahas, unang beses siyang naguluhan. Ipinagpag ko ang aking buntot. Nagkunwari ako walang pakialam at umakyat pabalik sa aking lugar at humiga. Ngunit sa loob-loob ko, nagtatawa ako. Bilis, kumain ka na. Kailangan mong kumain para makuha ang rebate. Tumingin sa akin si Bae Yueguang na may komplikadong ekspresyon habang maihawak na demonyong perlas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubili. Isang malalim na tunog, nilunok niya ang demonyong perlas. Pumasok ang demonyong perlas sa kanyang tiyan. Nagsimula ang matinding pag-alo ng kanyang presensya. Ito ay senyales ng pagtagumpay. Nakahiga ako doon at naghihintay na umingay ang sistema. At sa susunod na segundo, ding! Nakita ang nakabind na nilalang na umiinom ng ikalawang antas na demonyo. Nag-trigger ng daang beses na pagbabalik. Binabati ang host sa pagkakaroon ng pagpapalakas ng kakayahan. Ang Dragon Breath ay umunlad sa Dragon Fireball. Ang Divine Dragon Tail ay umunlad sa kumpletong bersyon. Samantala, ang napakalaking kapangyarihan ng mga demonyo ay sumisiksik sa aking katawan. Halos napasigaw ako sa sarap. Ang pakiramdam na ito ay sobrang saya. Kahit nakahiga, nagiging malakas ako. Matapos madigest ni Bae Yueguang ang Demon Core, ang kanyang presensya ay naging matatag sa kalagitnaan ng ikalawang antas. Binuksan niya ang kanyang mga mata at ang kanyang tingin sa akin ay naging mas komplikado. Bumuka siya at parang may gustong sabihin. Pero sa huli ay umuungol na lang. Sige, mukhang may pag-unawa ka. Nagtatawa ako sa loob. Itong mayabang na batang babae ay talagang naantig sa loob. Pero hindi siya nagpapakita. Sa mga sandaling iyon, muling umingay ang sistema. Ding! Nakatagpo ng mahina na presensya ng dragon sa malapit. Tila isang sinaunang guho. Inirerekomenda na mag-imbestiga ang host. Bigla akong umangat ang ulo. Mga guho ng dragon. Siguradong may magagandang bagay sa loob. Baka makatulong ito kay Bae Yueguang na maibalik ang alaala. O kaya ay makakuha ako ng isa pang pagkakataon para makakuha ng benepisyo. Tumingin ako kay Bae Yueguang. Tumingin din siya sa akin. Maliwanag na naramdaman din niya ang mahina at halos walang amoy na presensya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at nagsimula na namang maguluhan ang kanyang isipan. Parang ang presensyang ito ay mula sa lahi ng mga dragon. Kailangan kong tingnan ito. Pero susundan ko ang palakang ito. Paano kung gusto niya ulit ang ganoon? Pero kung hindi ka pupunta, baka mamiss mo ang pagkakataon. Nakapakinig ako sa kanyang saloobin at muntik ng tumawa. Diretso kong inalog ang buntot ko bilang senyales na umakyat siya. Nagtaka siya sandali at nagdalawang isip. Pero sumunod pa rin siya at umakyat sa likod ko. Nakahiga siya sa likod ng ulo ko. Patuloy pa rin ang bulong sa kanyang bibig. Hindi ako nag-iisip na sumunod sa'yo. Nasa daan lang ako. Ayoko nang ipakita ang totoo. Dinala ko siya sa direksyong nagmumula ang amoy. Unti-unting nilamon ng kagubatan ang katawan ng asong gubat. Bagong pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lang. Dala-dala ko si Bae Yueguang habang mabilis akong naglalakbay sa kagubatan. Lalong lumilinaw ang direksyong itinuro ng sistema. Yumayabong ang amoy ng lahi ng dragon. Nakahiga si Bae Yueguang sa likod ng ulo ko. Patuloy na lumalabas-pasok ang kanyang dila ng ahas. Parang tinatamasa ang lasa ng hangin. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Walang duda, ang amoy na ito ay mula sa lahi ng dragon. At napakatagal na, halos hindi maisip. Marahil ito ay mga labi ng isang ninuno mula sa sinaunang panahon. Malapit na akong makabawi ng aking kapangyarihan. Sa oras na iyon, unang-una kong pakukuluan ang isdang ito para sa sabaw. Halos mahulog ako sa lupa sa pagkagulat. Hanggang ngayon, iniisip pa rin ng babaeng ito na lutuin ako. Talagang wala ng konsensya. Tumawid na ako sa dalawang bundok. Pumasok sa isang gubat ng tuyong kahoy na nababalot ng hamog. Sa aking harapan ay lumitaw ang isang malaking bitak sa lambak. Ang mga pader ng bundok sa magkabilang panig ng bitak ay makinis na parang salamin. Parang pinaghati ng isang matalim na bagay. Sa kailaliman ng puwang ay madilim na madilim, hindi makita ang ilalim. Ang amoy ng lahi ng dragon ay nagmumula dito. Si Bae Yueguang ay labis na nasasabik, nanginginig ang kanyang mga kaliskis. Hindi na siya makapaghintay na dumulas mula sa aking likod at pumasok. Agad akong sumunod, natatakot na may mangyaring masama sa batang ito.
Habang papasok, lalong humihigpit ang bitak. Ang mga dingding ng bundok sa magkabilang panig ay puno ng mga sinaunang disenyo. Iyan ay mga simbolo na natatangi sa lahi ng mga dragon na bahagyang kumikislap. Matapos ang halos isang insenso, biglang lumiwanag ang paligid. Isang mataas na itim na pintuan na umaabot sa 10 talampakan ang lumitaw. Ang pintuan ay puno ng mga mahigpit na nakaukit na mga simbolo ng pagbabawal. Naglalabas ito ng bahagyang presyon. Si Baiyue Guang ay dumikit sa pintuan. Ang dila ng ahas ay masigasig na humahaplos sa pintuan. Punong-puno ng pagnanasa at sigasig ang mga mata niya. Hindi na siya makapaghintay, binusog niya ang dila niya. Ibubuhos niya ang kanyang dugo sa pader na bato. Walang reaksyon ang pader na bato, na natiling nakatayo. Nagpatak siya ng isa pang patak, pero wala pa rin reaksyon. Nabahala siya. Uminom siya ng higit sa 10 patak ng dugo. Parang patay na ang pader na bato. Walang kahit anong dangal. Nakatigil ang buong ahas sa puting liwanag. Puno ng hindi makapaniwalang kawalang pag-asa ang kanyang mga mata. Sinasadya niyang binangga ang pinto gamit ang kanyang ulo. Pinapalo gamit ang buntot at kinakagat gamit ang pangil. Nananatiling hindi gumagalaw ang batong pinto. Nakatayo ako sa tabi at muntik nang tumawa. Ang tanga niyang babae kanina ay tila napakamasaya. Ngayon, talagang naguguluhan ka na, di ba? Dahan-dahan akong gumapang papunta roon. At pagkatapos, gamit ang aking buntot, dahan-dahan ko siyang itinulak sa tabi. Tumingin siya sa akin na puno ng galit at hindi pagtanggap. Ngunit hindi ko siya pinansin. Ang maliit na pangil sa aking noo ay nagsimulang uminit at lumiwanag. Ito ay dahil sa paggalaw ng dugo ng dragon sa aking katawan. Ipinagdikit ko ang aking ulo sa batong pinto. Dahan-dahan itong tinukso ng dulo ng karne. Boom! Ang pader na bato ay malakas na nanginginig. Ang mga nakasulat na simbolo ng pagbabawal sa itaas ay tila nabuhay at nagwawala. Agad na bumukas ang pader na bato. Isang malamig at sinaunang amoy ang sumalubong. Si Baiyue Guang ay naging bato sa takot. Nakatitig siya sa nakabukas na pader na bato ng walang kagalaw-galaw. Nakatitig ako sa maliit na pangil sa aking noo na kumikislap. Sa loob ko, sumisigaw ako ng labis. Impossible. Tiyak na imposible. Paano magiging mas purong dugo niya kumpara sa akin? Bakit siya ang makakapagbukas ng hindi ko magawa? Siguradong sira ang batong pintuan na ito. O baka ako ay isang peking lahi ng dragon. Lubos siyang natalo. Ang buong ahas ay nakahandusay sa lupa, nakatitig ng walang buhay. Medyo naging madilaw ang mga kaliskis nito. Sa loob ko, tahimik akong natawa. Alam na ngayon ng bobo na ito kung sino ang tunay na boss. Ipinakita ko ang buntot ko at nagsin na sumunod na siya agad. Nabaling siya sa akin at bumaling sa akin. Ningning ang mata habang nakatitig sa akin, pero sumunod pa rin siya. Ang loob ng mga guho ay isang makitid na pasilyo. Mas masikip kaysa sa bitak sa labas. Mahirap lang makadaan ang isang ahas. Pinayagan kong siya ang mauuna. May pagdududa sa kanyang mga mata. Malinaw na nag-iisip siyang may masama akong balak. Ngunit hindi siya makatanggi, kaya't napilitan siyang gumapang papasok. Sobrang sikip ng pasilyo. Medyo mas malaki ang aking pag-crawl. Dumikit ang aking buntot sa kanyang buntot. Nagtigilis siya. Agad na nagrosas ang kanyang mga kaliskis. Sa loob-loob niya, nagmumura siya sa akin dahil sa pang-aabuso. Pinaikting niya ang kanyang pag-crawl para makaalis sa akin. Ngunit sobrang sikip ng daanan. Kung mabilis siya, mabilis din ako. Huli ako, huli rin siya. Parang walang humpay na nagdudikit ang kanilang buntot. Nahiya siya, namumula ang buong katawan. Halos usok na ang buong ahas. Nakangisi ako sa loob. Hindi talaga ako nagkamali. Ganito lang kalaki ang daan. Pero talagang pabulok ang buntot niya. Malamig at malambing ang mga kaliskis, nakaka-relax. Parang nararamdaman niya ang iniisip ko. Biglang siyang humarap at tinignan ako ng matapang. Punong-puno ng hiya at galit ang mga mata niya. Gusto niyang kagatin ako agad sa lugar. Pero sa huli, napigilan niya ang sarili. Pinipilit lang niyang ikulong ang buntot niya sa katawan niya. Takot na baka muling mahawakan ko siya. Lalong lumalim ang daanan. Lalong nagiging mamasa-masa at malamig ang hangin. Na may amoy ng pagkabulok. Ngunit ang lakas ng dragon ay lalong tumitindi. Parang nakakahingal ang bigat nito. Bumabagal na ang pag-akyat ni Baiyue Guang. Malinaw na nagsusumikap siyang labanan ang lakas ng dragon. Sa akin, wala naman akong nararamdaman. Ang dugo ng lahi ng dragon sa loob ay otomatikong umikot. At pinawi ang kapangyarihan ng dragon sa hindi nakikita. Hindi ko alam kung gaano nakatagal akong umakyat. Sa wakas, nakarating na ako sa dulo ng daanan. Sa aking harapan ay lumitaw ang isang napakalaking yungib. Sa gitna ng yungib ay may nakahambalang napakalaking buto. Ito ay buto ng dragon, na umaabot ng daang talampakan ang haba. Kahit na mamatay na ng milyong taon, patuloy pa rin itong naglalabas ng nakakahingal na kapangyarihan. Isang gintong punong halaman sa tabi ng mga buto ay napakakapansin-pansin. Sa tuktok nito ay may isang prutas na kasing laki ng kamao. Naglalabas ito ng makapal na enerhiya ng espiritu. Ang puting buwan ay buong-buo na nakatitig. Punong-puno ng paghanga at pagnanasa ang mga mata niya. Biglang may dalawang gintong liwanag na lumiwanag sa dilim. Iyan ay isang napakalaking mata, na matinding nakatitig sa atin. Umiingay.
Ang malalim na tunog ng dragon ay umuugong sa kuweba, na nanginginig ang buong pader ng bundok. Si Bai Yeguang ay naninigas, ang lahat ng kaliskis ay nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nakatayo ako sa harap niya, matinding nakatitig sa mga mata na iyon. Ang dugo ng dragon sa loob ay nagsusumamo. Ang mga karne ay bahagyang kumikislap. Gumalaw ang bangkay na iyon. Dahan-dahang itinaas ang malaking ulo. Nagliliyab ang gintong apoy sa mga butas ng mata. Dahan-dahang itinaas ang malaking buto ng dragon. Nagising ang espiritu ng dragon. Nananlumo ang buong lagusan. Bumagsak ang mga piraso ng bato mula sa itaas. Ang puting liwanag ng buwan ay naging matigas at ang mga kaliskis ay sumabog. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin. Ngunit napagtanto niyang walang tunog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kapangyarihan ng dragon ay tila bumagsak na parang materyal. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay hindi makontrol at bumagsak sa lupa. Kailangan mong ibuhos ang lahat ng lakas mo para lang maitaas ang ulo mo. Nakatayo ako sa harap niya. Ang dugo ng dragon sa aking katawan ay nagngangalit. Ang mga kaliskis ng dragon na nagpoprotekta sa puso ay naglalabas ng banayad na liwanag. Labanan ang kapangyarihan ng dragon. Ngunit kahit ganon, parang may dalang malaking bundok sa aking likod. Bawat galaw ay nangangailangan ng buong lakas ko. Ang kaluluwa ng dragon ay nakatingin sa amin mula sa itaas. Ang gintong apoy ay sumisiklab sa mata. Sinumang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng mga dragon ay mamamatay. Ang mababang tinig ay sumabog sa isipan. Direktang sumabog sa kaluluwa, hindi dumaan sa tenga. Ang mukha ng puting buwan ay maputla. Ang puso ay nagmamakaawa sa kawalan ng pag-asa. Tapos na. Ito ay ang natitirang kaluluwa ng sinaunang tunay na dragon. Noong panahon ng aking kasikatan, hindi siya tiyak na kalaban. Sa ganitong estado ngayon, tiyak na mamamatay. Tumingin siya sa aking likuran. May kumikislap na komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Bagamat nakakainis ang nilalang na ito, mas mabuti nang mamatay dito. Sa kahit paano, may kasama sa daan patungong kabilang buhay. Wala akong panahon para hulaan ang kanyang iniisip. Dahil ang kaluluwa ng dragon ay gumagalaw na. Isang malaking anino ng pangil ng dragon ang bumabagsak mula sa langit. Sadyang bumabagsak ito sa amin. Bigla akong tumalon palayo. Nakahulagpos ako sa napakadelikadong atake na ito. Bang! Ang lupa ay tinamaan at nagkaroon ng isang malalim na hukay. Yung mga batong nagliliparan ay tumama sa akin, sobrang sakit. Galit kong ikinalikot ang katawan ko. Nagtatakbo pabalik-balik sa loob ng kuweba. Gamit ang mga haligi at mga kalansay bilang panangga. Patuloy ang atake ng Dragon Spirit. Bawat tama ay napakalakas. Pero hindi pa rin sapat ang bilis. Sa kabila niyan, isa lang siyang naiwang espiritu. Sa huli, naging mabagal ang reaksyon ko. Dahil sa aking mabilis na paggalaw. Paulit-ulit akong nakakaiwas sa mga atake na delikado. Nakatambay ang puting buwan sa lugar. Kitang-kita kong nagsusumamo ako sa ilalim ng banta ng dragon. Lubos akong na-shock sa aking puso. Paano pa kaya nakakagalaw ang moodskipper na ito? Kahit ang pagtango ko ay nahihirapan na ako. Kahit na ganun pa man, nakakatakbo pa rin siya ng sobrang bilis. Gaano kaya kalinis ang dugo niya? Hindi ko na mapigilang maging mayabang. Dahil mabilis na naubos ang lakas ko. Lalong lumalakas ang kontrol ni Long Wei. Kung magpapatuloy pa ito, hindi na ako tatagal. Sa sandaling iyon, napalingon ako sa gilid at nakita ko. Isang halamang may buong katawan na kulay gintong pula. Sa tuktok ay may isang prutas na kasing laki ng kamao. Na naglalabas ng nakakaakit na gintong liwanag. Napuno ng espiritu na tila malapit ng tumulo. Isang paalala mula sa sistema ang pumasok sa isip ko. Dragon Essence Fruit. Ito ay isang kayamanan ng lahi ng dragon. Kapag ininom, maaari nitong lubos na pataasin ang purong lahi. At mapabuti ang kakayahan sa pagsasanay. Laban na. Bigla akong nagbago ng direksyon. Hindi na ako umiiwas sa atake ng kaluluwa ng dragon. Kundi diretsong tumakbo patungo sa prutas ng dragon. Parang napansin ng kaluluwa ng dragon ang aking balak. Ang galit na sigaw ng dragon ay umabot sa buong kuweba. Hinahanap mo ang kamatayan. Ang malaking anino ng pangil ng dragon ay muling nagtipon at malakas na bumagsak sa akin. Ginagawa ko ang lahat para igalaw ang katawan ko. Ang mga pangilang dragon ay humahampas sa aking buntot at bumagsak sa lupa. Dumating ang matinding sakit sa buntot. Nagsabog ang mga kaliskis. Ngunit hindi ko na kayang lumingon. Tinutok ko ang tingin sa papalapit na dragon fruit. Patuloy akong lumalapit. Sa huling sandali, bigla akong tumalon pataas. Buka ang malaking bibig. Isubo ang dragon yuan ko ng buo. Boom! Sa sandaling pumasok ang dragon yuan ko sa tiyan. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog sa loob. Parang bulkan na sumabog. Parang ilog na nabasag ang dami. Ang buong katawan ko ay nanginginig ng malakas. Ang mga ugat sa ilalim ng kaliskis ay namamaga. Ang gintong liwanag ay sumisikat mula sa loob. Isang matinding sakit ang sumunod. Parang bawat buto ay pinipiga ng isang tao. At parang bawat patak ng dugo ay nag-aapoy. Umiyak ako sa langit at naglabas ng isang malungkot na sigaw. Ngunit agad na naging awit ng dragon ang sigaw. Bagamat bata, dala nito ang purong kapangyarihan ng dragon. Ang dugo ng lahi ng dragon sa loob ay nag-aalab ng labis. Patuloy na nagsasama-sama sa enerhiya ng dragon fruit. Ang antas ng pagsasanay ay patuloy na umuusad. Ang presensya ay tumataas na parang nakasakay sa rocket. Ikalawang antas, gitnang bahagi.
Ikalawang antas, huling bahagi. Ikalawang antas, ruro. Bang! Sumakit ang aking noo. Nagsimulang lumaki ang maliit na karne. Umabot ito sa kalahating pulgada. Lumabas ang banayad na gintong mga guhit sa ibabaw. Pumapalaki rin ang buong katawan. Ang mga kaliskis ay naging mas makapal at matigas. Nagniningning na parang metal. Talagang nagkaroon ako ng anyong dragon. Kahit na isang batang dragon lamang. Tumigil ang atake ng kaluluwa ng dragon. Ang mga gintong mata ay matagal na nakatitig sa akin. Unti-unting nawawala ang puot sa mga mata. Pinalitan ito ng komplikadong emosyon. Purong lahi. Napakapuro ng dugo ng dragon. Mas dalisay pa kaysa noong ako'y nabubuhay. Ito ay bumubulong sa sarili. Ang boses ay may kasamang pagkabigla at hindi makapaniwala. Nakahiga ako sa lupa, humihinga ng malalim. Basa ng pawis ang buong katawan ko. Ngunit ang puwersang parang pagsabog sa loob ko ay nagdudulot sa akin ng panginginig sa saya. Ito na ba ang rurok ng ikalawang antas? Mas malakas ito ng higit sa 10 beses kumpara sa dati. Si Bai Yueguang ay parang nawala sa sarili. Nakatumba siya sa lupa, nakatitig sa akin ng walang muwang. Ganap na siyang bumagsak sa loob. Ang isdang ito ay nalunok ang Dragon Yuan Fruit. Hindi makapaniwala na nalunok niya ang Dragon Yuan Fruit. Hindi ko nga ito nagawang kainin. Mali, wala nga akong pagkakataong kumain ito. Bakit siya? Bakit lahat ng benepisyo napupunta sa isdang ito? Ako ang tunay na reyna ng dragon. Ako ang legit na leader. Nagsimula siyang magduda sa sarili niya. Nagtataka kung siya ba talaga ang tunay na reyna. Nagpumilit akong bumangon at tumingin sa Dragon Bone. Nakatutok pa rin ang espiritu ng dragon sa akin. Pero wala nang galit. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita ng dahan-dahan. Batang lalaki, anong pangalan mo? Walang pangalan, simpleng tao lang. Long Yi Chayan. Ngayon, ang espiritu ng dragon ay tumango, may paghanga sa mata. Magaling! Ang dugo ng dragon ay dumadaloy sa iyong katawan. Mas dalisay ito kaysa sa anumang lahi ng dragon na nakita ko sa nakalipas na libu-libong taon. Nagtaka ako sandali. Libu-libong taon. Ang kaluluwang ito ay umiiral na ng ganitong katagal. Noong buhay pa ako ay isang general ng lahi ng dragon. Namatay ako rito. Naiwan ang isang kaluluwa upang bantayan ang pamana. Naghihintay para sa taong may kapalaran. Sa wakas, narito na rin ako. Inangat nito ang anino ng Dragon Claw at marahang pinindot sa aking noo. Ang buong kasanayan ng dragon, ang Divine Dragon Swinging Tail. Naging gintong liwanag na pumuno sa aking isipan. Maraming larawan ang dumaan sa aking paningin. Ito ay ang eksena ng tunay na dragon na nagwawagwag ng buntot. Bawat isang suntok ay nakasisira ng langit at lupa. Bawat galaw ay naglalaman ng pinakamataas na katotohanan. Ako'y nalulumbay na parang nalulunod sa saya. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, muling umingay ang tinig ng kaluluwa ng dragon. Ang pamana ay naipasa na. Dapat na akong mawala. Binata, mabuhay ka ng maayos. Ibalik ang kaluwalhatian ng dugo ng dragon. Tumingin ito sa puting liwanag ng buwan. May malalim na kahulugan ang tingin niya. Kahit na mahina ang dugo ng batang ito. Pero hindi basta-basta ang kanyang pagkatao. Alagaan mo siya ng mabuti. Niyakap ang puting buwan, biglang nanlaki ang mata, may komplikadong tingin. Sabi ng Dragon Soul, unti-unting namatay ang gintong apoy. Biglang bumagsak ang napakalaking balangkas ng dragon. Naging isang kalat ng mga buto. Nagsimula nang yumugyog ng malakas ang buong kuweba. Ang bitak sa itaas ay lumalaki. Ang mga bato ay nahuhulog ng masigla. Bumabagsak na ito. Tumakbo ka. Agad akong tumakbo patungo sa liwanag ng buwan. Isinubo ko siya at mabilis na tumakbo pabalik sa daan na pinanggalingan. Siya ay lumalaban sa aking bibig, ang buntot ay nagwawala. Sa loob ng puso, galit na galit ako sa pagmumura. Palayain mo ako, oh dugo. Ako na ang bahala tumakbo. Pinilit kong tumakbo ng buong lakas. Biglang bumagsak ang ilalim ng kuweba sa likod ko. Malaking bato ang bumagsak na parang dumidikit sa buntot ko. Napakadelikado. Sa huling sandali, nakalabas ako sa bita. Nahulog sa labas sa tuyong gubat, humihinga ng malakas. Si Bai Yueguang ay gumulong ng ilang beses, nahihirapan. Nakatayo siya na puno ng tuyong dahon at nakatitig sa akin. Ngunit nang makita niyang puno ako ng sugat, ang mga salitang nasa kanyang bibig ay naisip niyang huwag sabihin. Matapos magpahinga ng ilang sandali, nakatayo ako. Inalog ang buntot ko bilang senyales na sumunod siya. Mas mabagal ang daan pabalik sa yungib kumpara sa pagdating ko. Nang makatawid sa dalawang bundok, lumitaw ang pamilyar na lungaw na kuweba sa harap namin. Bago pa man kami makalapit, napansin ko na may mali. Punong-puno ng nakakasulasog na amoy ng sunog ang hangin. At may tatlong kakaibang enerhiya ng mga halimaw na nagsasapawan. Sa pintuan ng kuweba, nakahiga ang tatlong pulang-pula na mga soro. Mas malaki pa sa karaniwang mga soro ang laki nila. Ang buong katawan nila ay parang nagliliyab na apoy. Ang antas ng halimaw na si Red Flame Fox, 3 agad ang dumating.
Nakita nila ang galit sa aming mga mata. Dahan-dahan silang tumayo at nagbigay ng banta sa pamamagitan ng mababang ungol. Isa sa kanila, ang pinakamalaking katawan, ay maihawak na piraso ng pamilyar na balahibo ng bakal na lobo. Agad kong naintindihan na ito ay paghihiganti. May kaugnayan ang bakal na lobo sa kanila. Ngayon, nandito sila para maghanap ng gulo. Dumulas ang puting liwanag mula sa aking likod. Direk nitong tinatabingan ako. Nakatayo ang mga kaliskis niya, sumisigaw ang malupit na enerhiya. Tumalikod siya at tinignan ako ng masama. Hindi ko naman gustong protektahan ka. Pero sanay na kami dito sa kuweba, ayaw naming lumipat. Halos mapatawa ako, kailan kaya magbabago ang pagiging mayabang niya. 3 pulang apoy na fox, walang oras para mag-usap. Yung pinakamalaki sa gitna, humiyaw ng malakas sa langit. Naglabas ng matinis at nakabibinging sigaw. 2 pang nilalang ang biglang umatake. Bumuka ang kanilang mga bibig at nagbuga ng 2 mainit na apoy. Ang apoy ay parang 2 dragon ng apoy na humahampas. Ang hangin ay natupok at nagbago ng anyo. Ang puting liwanag ng buwan ay hindi umatras kundi lumapit. Ang katawan ng ahas ay umikot at ginamit ang lihim na sining ng lahi ng dragon. Isang manipis na liwanag ng ginto ang bumalot sa buong katawan. Diretsyong hinarap ang 2 apoy. Bang! Matapos ang malakas na ingay, nagkalat ang mga spot. Nadulutan siya ng matinding pagtulak pabalik. Ang kanyang mga kaliskis ay naging itim na uling. Pero pilit niyang nilabanan, mahigpit na niyayakap ang isa sa mga ito. Yung isa naman ay dumaan sa gilid, gustong sumugod ng palihim. Biglang pinalo ng kanyang buntot na parang ahas, pinabagsak ito. Kahit isang laban sa 2, kahit na mahirap, kaya niyang mapanatili ang laban. Habang pinapanood ko siya na nagsusumikap, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa aking puso. Ang babaeng ito ay hindi nag-aalangan sa kanyang mga salita. Kapag umatake, hindi siya nagdadalawang isip. Yung isa pang pinakamalaking red flame fox. Nakita na ang 2 tauhan nito ay nahulog sa laban. Lumiko ito sa laban at diretsong tumalon sa akin. Binuka ang bibig at isang nag-aalab na apoy ang nagtipon sa loob. Mabagal kong itinataas ang ulo ko at tahimik na nagbibilang sa isip. Sa sandaling sumabog ang apoy, kumilos ako. Buong lakas na sumabog ang bilis ng 2 antas. Naiwan ang isang anino sa lugar. Dumaan ang apoy sa anino at tinamaan ang malaking bato sa likod. Biglang pumutok ang malaking bato, nagkalat ang mga batong pira-piraso. At narito na ako sa harap ng pula na apoy na fox. Nakita ko sa mata nito ang takot, gusto nitong tumakbo pero huli na. Umiti ako at bumulwak ang dragon flame sa lalamunan ko. Isang pulang ginto na apoy ang biglang sumabog. Diretso itong tumama sa mukha nito at nagpasabog ng apoy sa paligid. Ang pulang apoy na fox ay naitapon at nag-ikot sa lupa habang sumisigaw. Ang apoy ay nag-aapoy sa mukha nito at hindi maapula kahit anong gawin. Dahan-dahan akong gumapang papunta rito at bahagyang inalog ang aking buntot. Tinapos ang kanyang pagdurusa. Lumiko ako upang tumingin sa kabilang panit. Nandyan pa rin ang puting liwanag ng buwan na nakikipaglaban sa 2 pulang apoy na fox. May mga bagong sugat at sunog na mga kaliskis sa kanyang katawan, itim na itim na. Ngunit nananatili pa rin ang matapang na tingin, matigas na nakakagat sa liig ng isang tao. Yung isa naman ay nakikipaglaban ng sabay-sabay sa kanya. May mga bakas ng dugo na iniwan ng mga kuko sa kanyang katawan. Pero hindi siya umaatras. Ganito ba katapang ang batang ito? Huminga ng malalim, ang dugo ng dragon sa loob ay nagngangalit. Biglang igalaw ang buntot, buong lakas na naglabas ng isang malakas na dragon tail swing. Isang anino ang humampas sa hangin. Matinding tumama ito sa ataking na pulang apoy na fox. Sa isang malakas na tunog, ang pulang apoy na fox ay lumipad na parang basang sako. Bumangga ito sa 3 malaking puno at nahulog sa lupa, nanginginig ng 2 beses. Ganap na nawala ang hininga. Nagtaka si Baiyue Guang, habang ang hawak niyang hayop ay sumubok na makawala. Ngunit siya ay mabilis na nakabawi at kinagat ito sa leg. Natapos ang laban, lahat ng 3 pulang apoy na fox ay namatay. Si Baiyue Guang ay nakahiga sa lupa, humihingal ng malakas. Puno ng mga sugat, may mga paso at mga gasgas sa lahat ng dako. Ang mga kaliskis ay mapurol at walang kinang, ngunit meningning sa kanyang mga mata. Tinitingnan ko siya na may pagmamalaki, sabay na nagagalit at natatawa. Lumiko ako at nagsimulang umakyat patungo sa mga palumpong sa tabi. Gamit ang kanyang buntot, kinuha ang ilang damo na may bahagyang kislap. Ito ay mga halamang nakita ko kanina sa daan, napakabisa sa pagpapagaling. Umakyat ako pabalik sa kanyang tabi, siya ay nakatakip sa kanyang mukha gamit ang buntot. Lumalabas ang isang pakiramdam na hindi matamo ng iba. Inilagay ko ang halamang gamot sa harap niya at niyuko ang ulo ko upang yumuko sa kanya. Tumaas ang kanyang ulo at napatingin sa mga halamang gamot, nagulat. May kumikislap na komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Ginamit ko ang buntot ko upang i-roll ang halamang gamot at dahan-dahang durugin ito. Ipinatak ko ang katas nito sa nasunog niyang bahagi. Biglang nanlambot ang buong katawan niya at ang kanyang mga kaliskis ay nagkaroon ng pink na kulay. Siya ang naglalagay ng gamot sa akin. Nahawakan ng kanyang buntot ang aking katawan. Hindi pwede, hindi ako dapat maapektuhan niya. Ngunit parang hindi naman siya ganoon kaawain kapag seryoso.
Nakikinig ako sa kanyang saloobin habang hindi humihinto ang aking mga kamay. Maingat kong nilagyan ng halamang gamot ang bawat sugat. Nakahiga siya doon, hindi kumikilos, hinahayaan akong gawin ang gusto ko. Ngunit ang mga kaliskis ay unti-unting naging pula. Sa huli, ang buong ahas ay parang niluto na. Matapos kong maipahid ang huling sugat, ibinalik ko ang buntot ko. Nakahiga sa tabi niya, pagod na ayaw ng gumalaw. Muntik siyang tumingin sa akin ng palihim, tapos mabilis na lumingon. Parang talagang iniinda niya ako. Baka sa susunod na pakulo niya, bawasan ko na lang ng 2 minuto ang paglaga. Halos mapahingal ako sa narinig kong iyon. Biglang may liwanag na dumaan sa kalangitan sa malayo. Parang isang meteor na papalapit sa amin. Bigla akong tumingin pataas na may pag-iingat. Si Bai Yueguang ay hindi na nag-alinlangan, ang buong katawan ay tense. Ang liwanag ay papalapit na, sa huli ay huminto sa itaas ng kuweba. Ito ay isang simbolo ng utos na naglalabas ng banayad na presyon. Sumabog ang simbolo ng utos at naging isang hanay ng gintong titik. Ang malaking pagtitipon ng mga demonyo sa Wanya Uling ay magsisimula sa 3 araw. Inaanyayahan ang lahat ng uri ng mga halimaw na pumunta sa sinaunang larangan ng digmaan. Unang dumating, unang makakakuha ng maraming pagkakataon. Ang malalaking titik ay huminto sa hangin at dahan-dahang naglaho. Nagniningning ang aking mga mata, sa wakas ay dumating na ang pagtitipon ng Wanya Ridge. Nag-spark ang kasiyahan sa mga mata ni Yueguang. Sinaunang larangan ng digmaan. Baka makapagpabalik ito sa akin ng aking kapangyarihan. Nagkatitigan kami at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkasundo kami. Kailangan naming dumalo sa pagtitipon na ito. 3 araw mula ngayon, magsisimula ang pagtitipon. Dala ko ang puting liwanag habang nagsisimula ng paglalakbay. Nakahiga siya sa likod ko. Hindi pa ganap na gumaling ang mga paso pero hindi na ito nakakaapekto sa pagkilos. Pagtitipon ng mga demonyo. Mahalagang labanan ng mga sinaunang panahon. Pagkakataon ng pagbabagong anyo. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Hindi ako pwedeng palaging maapakan ng mga ito. Wala akong gana na makipag-ugnayan sa kanyang drama. Sumusunod sa direksyon ng Wanya Ridge. Lalong tumitindi ang gubat. Dumarami rin ang mga halimaw na nakakasalubong. Lahat sila ay papunta sa iisang direksyon. Malamang ay pupunta sila sa isang malaking pagtitipon. Dumaan sa isang makakapal na gubat. May naririnig na maingay sa unahan. May halong ilang sigaw ng pagdurusa. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin. Sa isang bakanting lugar sa malapit, ilang mga unang antas na halimaw ang nakapaligid sa isang maliit na anyo. Iyon ay ilang mga pusa sa bundok at mga asong gubat. Hindi malaki ang kanilang laki ngunit marami sila. Naglalabas ng malupit na mga ungol. Ang nakapaloob na anyo ay nakayuko sa sulok. Nanginginig ng buong katawan. Malabo nang makita ang 2 mabuhok na tainga na nakatayo sa tuktok ng ulo. At isang mabuhok na malaking buntot na mahigpit na nakayakap sa sarili. Nakita rin ni Bai Yueguang ang pagdapo ng pagdududa sa kanyang mga mata. Anong saya sa laban ng mga mababang antas na halimaw. Dadaan na lang ako. Hindi ko siya pinansin at dahan-dahan akong umakyat papunta roon. Itong isdang bulig ay muling makikialam. Itong mudfish ay nakikialam na naman. 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 Nang lumapit, doon ko lang nakita. Ang napalibutan ay isang dalagang mula sa lahi ng mga fox. Sinasabing dalaga dahil hindi pa siya ganap na nagbago. May katawan na may anyong tao. Ngunit may takip pa ring maputlang dilaw na balahibo. May dalang mabuhangin na malaking buntot sa likod. 2 mabalahibong tainga ng fox sa itaas ng ulo ay patuloy na nanginginig. Isang maliit na mukha na puno ng takot. Ang mga luha ay umiikot sa mga mata. Ang ilang mga unang antas na halimaw ay unti-unting lumalapit. Naglalabas ng mga bastos na tawanan. Huwag nang tumakbo, maliit na fox. Sumunod ka lang sa mga Ginoo. Siyempre, masarap ang balat at laman. Nanginginig ang maliit na soro sa takot. May luha ang kanyang boses. Huwag kang lumapit. Hindi ako masarap. Nagtatawanan ang ilang halimaw. Isang bobcat ang naglabas ng pangil at handang saluhin siya. Dahan-dahan akong naglabas ng kaunting kapangyarihan ng dragon. Ang bahagyang presyon ay agad na bumalot sa buong lugar. Yung ilang halimaw ay biglang tumigil. Parang tinamaan ng kidlat. Diretso silang bumagsak sa lupa at nawala ng kontrol. Ang hangin ay punong-puno ng masangsang na amoy. Tumingin sila sa akin na may takot. Puno ng takot ang kanilang mga mata at agad silang tumakbo. Nawala siya sa gubat na parang nagmamadali. Nagtaka ang maliit na fox at nakatitig sa akin. Sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig, unti-unting kumikislap ang mga bituin. Bigla siyang tumalon at niyakap ang aking leeg. Ang buong mukha niya ay dumadampi-dampi sa aking kaliskis. Mabuting tao, mabuting tao. Ang galing mo. Halos nakain na si Little Fox. Salamat sa iyong tulong, tagapagligtas. Handa si Little Fox na magtrabaho ng mabuti bilang pasasalamat. Halos nahulog si White Moonlight sa aking likod. Nang maayos niya ang kanyang posisyon. Tumingin siya sa eksenang ito at nag-alala ang buong ahas. Bakit ang malanding fox na ito ay sobrang lapit? Bitawan mo ang aking aliping aso. Hindi tama. Kailan naging alaga ng aso ang mudfish na ito? Bakit ko kailangang pakialaman? Pero tapat ang katawan niya. Diretsong bumaba mula sa likod at umupo sa liko. Sumisigaw at nagsusumamo sa maliit na fox.
Yung mga mata niyang parang ahas ay puno ng pag-iingat at galit. Natatakot ang maliit na fox at nagtago sa likod ko. Nakausli lang ang kalahating ulo, na may lungkot na tingin kay Bai Yeguang. Ang ahas na ito ay napakamasungit. Mahal, ayaw ba niya kay Xiaoli? Si Bai Yeguang, galit na ang mga kaliskis niya. Itong mapanlin lang na fox, anong kaawa-awa. Ako'y nakakatakot. Kung hindi kita nilunok, mabait na iyon sa akin. Sobrang nakakapagod ng ulo ko. Kagagaling lang namin magkausap, nag-aaway na agad. Paano na tayo sa susunod? Inilampas ko ang buntot ko para ipakita na huwag magalit si Bai Yeguang. Tumingin ulit siya sa maliit na fox. Saka siyang umiti na parang naaliw. May mga mata siyang parang mga bituin na nakatingin sa akin. Ginoo, saan ka pupunta? Pwede bang isama si Little Lee? Mabait si Little Lee. Marami siyang kwentong interesante para sa iyo. Tahimik na tumatawa ang puting buwan sa loob. Interesante. Baka mga hindi kaaya-ayang bagay iyon. Ngunit nakatitig lang siya kay Little Fox. Yung tingin niya parang kutsilyo. Pero si maliit na fox ay hindi alam. Walang pakialam na umaakyat sa likod ko. Umupo sa tabi ng puting buwan. At masigasig na bumati. Kumusta, Ate Ahas? Ako si Xiaoli. Sana ay matulungan mo ako sa hinaharap. Sino ang kapatid mong babae? Sino ang mag-aalaga sa iyo? Lumayo ka sa akin. Inilayon niya ang kanyang ulo. Walang pakialam ang maliit na fox. Nagsimula siyang magsismis tungkol sa Wanyao Ridge. Mahal na tagapagligtas, mahal na tagapagligtas. Alam mo ba, ang pagtitipon sa Kiat Yudvengu ay talagang masigla. Narinig ko na maraming kayamanan sa sinaunang larangan ng digmaan. Mayroon ding prutas na nagbabago ng anyo. Kapag kinain, maaari ng ganap na magbago ng anyo sa tao. Si Xiaoli ay nangangarap na magbago ng anyo, para hindi na siya itaboy ng kanyang mga kababayan. Habang nagsasalita, unti-unting nanghina ang kanyang mga mata. Si Xiaoli ay bahagi ng pangkat ng mga fox. Ang hindi purong dugo ay pinalaya sa grupo. Matagal nang naglalakad mag-isa ang isang tao. Pero agad siyang muling nabuhay ng buo ang lakas. Ngayon, nakatagpo siya ng isang tagapagligtas. Siguradong poprotektahan siya ng tagapagligtas, di ba? Nakangiti siyang tinitingnan ako ng malaki ang mga mata. Punong-puno ng pag-asa. Umiti ako at tumango. Umiti siya agad ng masaya. Para siyang umiikot na gulong ang buntot. Nakangisi si White Moonlight habang nakatingin. Yung makulit na fox na ito marunong sumakay sa uso. Di tumitigil ang maliit na fox sa pagsasalita. Sinasabi niya kung ilang bundok ang nasa Wanyao Ridge. Sino ang pinakamalakas na Demon King? Sino ang pinakakainis na maliit na demonyo? Nang magsimula ang kasiyahan, yung mabuhok na malaking buntot ay dumampi sa akin. Malambot at mainit, medyo comfortable. Tuwing nakikita ito ng puting buwan, nagagalit ito. Diretsong umikot sa lid ko. Para paghiwalayin ako at yung maliit na fox. Hindi naman nagagalit yung maliit na fox, nakangiti itong lumapit sa kabilang side. Paminsan-minsan, sinisipat pa ako gamit ang buntot niya. Mula nang hindi na makatiis si Yeguang, binuksan niya ang bibig at sinubukang kagatin ang buntot niya. Natakot ang maliit na fox at humilig sa likod ko, mukhang nagtatampo. Mahal na tagapagligtas. Pinabuli na naman ako ni Ate Ahas. Isang ulo, dalawang sakit ng ulo. Hindi ito basta paglalakbay. Sobrang paghihirap talaga. Sa wakas, nakatawid kami sa huling bahagi ng gubat. Biglang lumiwanag ang paligid. Isang matayog na bundok ang tumayo mula sa lupa. Diretso sa ulap. Sa paanan ng bundok ay nagtipon-tipon ang maraming halimaw. Mula sa unang antas hanggang sa pangalawang antas. Kahit may ilang malalakas na presensya na nararamdaman, hindi bababa sa pangatlong antas. Masayang itinuturo ng maliit na fox ang pintuan ng bundok. Mahal na tagapagligtas, mahal na tagapagligtas. Iyan ang Wanyao Ridge. Napaka-epiko. Ito ang unang pagbisita ng maliit na lobo. Tumingala rin si Bai Yeguang, may komplikadong damdamin sa kanyang mga mata. Sa nakaraang buhay, ako ang namuno sa lahi ng dragon at sa 10,000 hukbo ng tubig. Ang simpleng Wanyao Ridge ay hindi karapat-dapat na magdala ng aking mga sapatos. Ngunit ngayon, kailangan kong pumunta rito upang humingi ng pagkakataon. Talagang bumagsak ang tigre sa kapatagan. Kakaangat ko lang ng paa papasok sa bundok. Biglang may malakas na puot na tumutok sa akin. Malamig at mapanirang may hindi nakatago na pagpatay. Ang buong katawan ko ay instinctively tumayo ang mga kaliskis. Tumingala ako. Sa isang malaking asul na bato sa gilid ng bundok, nakatayo ang isang napakalaking itim na higanting ahas. Ito ay mahigit 30 siko ang haba. Ang buong katawan nito ay kumikislap ng malamig na liwanag. May dalawang malaking bukol sa itaas ng ulo nito. Iyan ang palatandaan ng nalalapit na pag-akyat bilang dragon. Pangatlong antas ng rurok. Itim na tubig na Xuanjiao. Ang mga malamig na patay na mata nito ay nakatitig sa akin. Sa tamang salita, nakatitig sa kalahating pulgadang karne sa aking noo. Ang mga mata ay puno ng kasakiman at takot. At may bahagyang nakatagong takot. Ang maliit na fox ay nanginginig sa takot at nagtago sa likod ko. Nagbago ang boses. Ginoo. Iyan ang pangalawang leader ng Wanyao Ridge. Ginoong Hishwik Xuanjiao. Siya. Sobrang mabangis siya. Natatakot ang maliit na whistle. Kahit si Yeguang ay humigpit ang katawan, buong lakas ng demonyo. Tinutok ang tingin sa itim na ahas. Ang puso ay nagwawala sa babala.
Ang halimaw na ito nakatuon sa maliit na isda. Mukhang may balak siya sa mga pangil ng dragon niya. Pinikit ko ang aking mga mata at tumitig sa itim na ahas. Walang pag-atras, walang takot. Tanging nakatitig lang ako sa kanya. May lumitaw na gulat sa kanyang mga mata. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang isang maliit na ahas na nasa ikalawang antas ay mga ahas na tumitig sa kanya na nasa ikatlong antas. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa malaking bato. Nakatayo siya mula sa itaas at tinitingnan ako. Yung tingin na iyon ay parang tumitingin sa isang langgam. Napansin ng mga halimaw sa paligid na may kakaibang atmosfera at agad silang umatras. Natatakot na madamay. Tahimik na nakakatakot sa harap ng bundok ng oras. Tanging ang hangin ang humuhuni. Dahan-dahang nagsalita ang itim na ahas. Ang boses ay malamig at nakakapangilabot. Kawili-wili. Isang maliit na ikalawang antas. Maging matapang ka sa Wanya Ridge. Huminto siya sandali, ang tingin ay bumagsak sa karne sa aking noo. Lalo pang lumakas ang kanyang pagnanasa. Gusto ko ang bagay na iyon. Ibigay mo ito. Ililigtas ko ang iyong buhay. Ang boses ng itim na tubig ng Xuanjiao ay malamig at nakakatakot. Ang mga halimaw sa paligid ay humigop ng malamig na hangin. Kailangan na talagang kumilos sa harap ng bundok. Ang puting buwan ay nakatayo na may mga kaliskis. Ang kapangyarihan ng demonyo ay nag-umapaw at nakatitig sa itim na ahas. Sa loob, siya ay nag-iisip ng mabuti kung paano haharapin ito. Ang maliit na fox ay natatakot at nagtago sa likod ko. Ang kanyang buntot ay mahigpit na nakabalot sa aking katawan, nanginginig. Ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob at inusli ang kanyang ulo. Nangangalit sa itim na ahas, ipinapakita ang hindi pagkasatisfied. Nakahiga ako ng tamad, kahit may oras pa akong bumahin. At dahan-dahan kong itinaas ang ulo ko at nakipagtitigan sa kanya. Ang mga mata ko ay kalmadong parang isang tahimik na lawa. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Ang aking saloobin ay nagpatigil sa lahat ng mga halimaw. Isang maliit na ikalawang antas ang may ganitong lakas ng loob sa kanya. May galit sa mga mata ng itim na ahas, ngunit higit sa lahat ay takot. Hindi siya bobo para maging ganito kamayabang, tiyak may itinatagong aserong baraha. Nakatigil ang atmosfera ng halos 10 segundo. Umuwal ang itim na ahas at umatras sa malaking bato. Hindi kita pagbibigyan sa panahon ng pagtitipon. Pag-usapan na lang natin kapag pumasok na sa sinaunang larangan ng digmaan. Naguluhan ang mga halimaw sa paligid. Kumagat ng takot ang pangalawang leader. Lalong lumiwanag ang mga mata ng maliit na fox. Nakapagpahinga na si Bai Guang, ngunit mas komplikado ang kanyang nararamdaman. Opisyal nang nagsimula ang malaking paggathering. Isang napakalaking larangan ng labanan ang umusbong sa paanan ng bundok. Lahat ng mga ikalawang antas na halimaw ay may karapatang umakyat sa entablado at hamunin. Iba't ibang halimaw ang umakyat sa entablado upang maglaban. Hindi ako nagmadali na umakyat, nakahiga ako sa tabi at tamad na nanonood. Umupo ang maliit na fox sa tabi ko at masiglang nagkukwento. Si Bai Guang ay nakapulupot sa aking liig at tahimik. Ngunit ang mga mata ng ahas ay matalim na nakatingin sa direksyon ng itim na ahas. Tinitingnan din ako ng itim na ahas na may malamig na tingin. Tinawag niya ang ilang mga pangalawang antas na halimaw at mahinang nag-utos. Ang mga halimaw na iyon ay tumingin sa akin na puno ng masamang intensyon. Tulad ng inaasahan, katatapos lang ng unang round ng hamon. Isang pangalawang antas na halimaw na oso ang tumalon sa entablado. Ang buong katawan nito ay puno ng kalamnan at umaabot ng halos 10 talampakan ang taas. Tiningnan nito ang paligid at sa huli ay tumingin sa akin. Sa tono ng mapanuksong, nag-aya akong tumindig at makipaglaban. Sa paligid, mga halimaw ay nagtatawanan at naghihintay na panoorin ang laban. Numukha ang mata ng puting buwan na malamig, handang tumayo. Pinatigil ko siya gamit ang buntot ko, dahan-dahang umakyat sa entablado. Umisi ang mabagsik na oso, ipinakita ang buong pangil. Ayaw ko nang makipag-usap, tiniklop ko lang ang buntot ko sa kanya. Nagalit ang mabagsik na oso, sumugod at umatungal. Ang malaking palad ng oso ay humampas na may kasabay na hangin. Hindi ako umatras o umiwas, hayaan mong tumama ito sa akin. Malakas na bangungot ang kumalampag, nagpasigaw ang mga tainga ng mga halimaw sa paligid. Naglaho ang usok at alikabok, nanatili pa rin akong nakaluhod doon. Wala man lang baka sa katawan ko. Natatulala ang malakas na oso, hindi makapaniwala, nakatitig sa sarili nitong kamay. Inilampas ko ang buntot ko at kumilos na. Isang sulyap ng ahas ang pinalipad, lok. Itong buntot na ito ay tinama sa mukha ng malakas na oso. Ang malaking katawan nito ay direktang lumipad palabas. Natumama sa rehas at nahulog sa gitna ng mga halimaw, nawalan ng malay. Tahimik ang buong lugar, isang atake lang ang pumatay sa antas ng dalawa. Si Bai Guang ay labis na natutuwa, nanginginig sa sobrang saya. Ang maliit na fox ay masiglang kumikilos, puno ng mga bituin ang mga mata. Si He Jiao ay may madilim na mukha at nagpadala ng pangalawa. Isang antas ng dalawa na gintong pakpak na agila na kasing bilis ng kidlat. Ito ay umiikot sa himpapawid at bumabagsak ng diretso sa aking 7 pulgada. Nakatayo pa rin ako, hindi umiwas habang hinihintay itong lumapit sa akin. Muling sumipa ang buntot ng ahas. Direktang nahulog ang golden eagle, nahimatay at nanginginig sa lupa. Naguluhan ng lahat, isa na namang suntok ang nagpatumba. Naging maputla ang mukha ng itim na ahas, nagpadala ng pangatlo, pang-4, pang-5. Sino mang lumapit, tatamaan ko. Dalawa ang lumapit, tatamaan ko ang dalawa. Mula simula hanggang wakas, hindi ako gumamit ng kahit isang kasanayan. Tanging sa lakas ng katawan ko, pinadapa ang lahat.
Sa loob ng hindi higit sa isang insenso, nakahiga na ang lahat. Lahat sila ay mga pangalawang antas na nawala sa katinuan. Ang mga halimaw sa paligid ay nagbago ang tingin sa akin. Mula sa paghamak, naging paggalang at ngayon ay takot. Si Bai Yueguang ay labis na nasasabik at parang nagwawala sa loob. Ang maliit na fox ay tuluyang nawala ng malay, puno ng mga bituin ang mga mata. Si He Jiao ay hindi na makapagpigil. Bigla siyang tumayo na parang isang haligi na sumusuporta sa langit. Ang presensya ng tuktok ng ikatlong antas ay walang pag-aalinlangan na lumabas. Ang bigat ng kanyang kapangyarihan ay tila nakabalot sa buong lugar. Lahat ng mga halimaw ay nanginginig at nakadapa sa lupa. Matindi ang kanyang titig sa akin, puno ng puot. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Tahimik ang buong paligid, walang naglakas loob na magsalita. Ang tuktok ng ikatlong antas ay nagwawagi laban sa tuktok ng ikalawang antas. Nangingitim ang mukha ng puting buwan parang sa sugod na. Pinipigilan ko siya gamit ang tingin ko, saka ako tumingala. Nagkatinginan kami ng itim na ahas, walang takot. Umisi siya ng malamig, naglabas ng lakas ng dragon, gusto niyang gamitin ang dugo upang supilin. Yung presyon parang bundok na bumaba. Yung mga hayop sa paligid ay napaurong at napahiga. Bumubula ang dugo ng dragon sa loob ko, pinoprotektahan ang puso. Sumabog ang mga kaliskis ng dragon na kumikislap ng gintong liwanag. Saka ako umiling sa langit at umawit ng isang malakas na hiyaw na parang dragon. Bagamat bata, ito ay lubos na dalisay. May dala itong kapangyarihan mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Agad na nagwawasak sa kapangyarihan ng itim na ahas. Maging ito ay bumabalik at nagpapahirap sa kanya. Nagbago ang mukha ng itim na ahas, hindi makontrol at nanginginig. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Impossible. Ito ay purong kapangyarihan ng dragon. Paano ka magkakaroon ng ganito? Lahat ng tao ay nanahimik, naramdaman ito ng lahat ng mga halimaw. Iyon ay ang agwat ng dugo, antas ng buhay. Ang puting buwan ay labis na nasasabik, nanginginig sa sobrang tuwa. Diretsyong nahilo ang maliit na fox, nakangiti pa rin ng walang malay. Ang itim na drago ay maputla ang mukha, nagulat at galit na galit. Matindi siyang nakatitig sa akin, halos pumuno ang puot sa mata. Ngunit ang katawan niya ay hindi makontrol, bahagyang nanginginig. Iyan ay dugo na hindi niya kayang pigilin. Sumigaw siya at pinilit na panatilihin ang kanyang katatagan. Binuka niya ang kanyang malaking bibig at handang umatake. Ako rin ay umarko at handang makipaglaban. Ang atmosfera ay sobrang tensyonado, ang labanan ay malapit nang magsimula. Sa oras na iyon, isang matandang boses ang umabot mula sa kailaliman. Tama na. Ang boses ay hindi malakas ngunit parang kulog na umuugong sa isip. Lahat ng mga halimaw ay nanlaki ang mata. Nagbago ang kulay ng mukha ng itim na ahas, nanigas ang katawan nito. Sa malalim na bahagi ng Wanyao Ridge, isang napakalaking anino ang dahan-dahang lumabas. Ito ay isang zuyan, puting ulo, may pulang paa, may taas na 100 zhang. Ang aura nito ay hindi masukat, higit sa ika-4 na antas. Dahan-dahang nilalakad nito, bawat hakbang ay parang tinatapakan ang puso. Lahat ng mga halimaw ay nagbaba ng ulo, hindi makatingin ng diretsyo. Ang itim na ahas ay nagbabari ng ulo, may paggalang ang boses nito. Narito na ang leader. Tumingin si Zuyan sa kanya at pagkatapos ay tumingin sa akin. Sa kanyang mga mata na puno ng karanasan, may lumitaw na kakaibang kulay. Tinutukan ako ni Zuyan ng mahabang panahon nang walang sinasabi. Parang ang hangin sa paligid ay huminto. Lahat ng mga halimaw ay huminto ng paghinga, naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa wakas, mahinahon akong inimbitahan ni Zuyan na makipag-usap ng mas pribado. Nagtaka si He Jiao, puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Nabigla rin ang mga halimaw sa paligid. Kahit ang pinuno ay napakamagiliw sa isang maliit na ahas na pangalawang antas. Umingiti ako at sumunod kay Zuyan papunta sa malalim. Nakarinig ako ng mga mata ni Bai Yueguang at ng maliit na fox na nag-aalala sa likod. At ang mga mata ni Black Flow Dragon na parang magpapalabas ng apoy. Sa gitna ng Wanyao Ridge, nakarating kami sa isang batong palasyo. Huminto si Zuyan, tumingin sa akin at bumaling. Punong-puno ng paghanga at papuri ang kanyang mga mata. Sinasabi na sa kabila ng aking murang edad, napakalinis ng aking dugo. Ang aking mga tagumpay sa hinaharap ay walang hanggan. Sandali itong tumigil at binanggit ang itim na ahas na may masikip na isip. Tiyak na patuloy itong magdudulot sa akin ng problema. Ngunit nakikita nito ang aking potensyal. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang pulang prutas na puno ng espiritu. Ito ay may mga misteryosong guhit at naglalabas ng matinding espiritual na enerhiya. Iyon ay ang prutas na maaaring gamitin upang pahusayin ang katawan at linisin ang dugo. Ibinigay sa akin bilang kapalit. Kinuha ko ang prutas at naramdaman ang napakalakas na enerhiya nito. Nagalak ako sa puso at agad na nagpasalamat. Agad akong nawala sa isang kisap mata. Bumalik ako sa paanan ng bundok. Agad na lumapit si Yueguang at ang maliit na fox. Puno ng pag-aalala at kuryosidad ang kanilang mga mata. Ipinakita ko sa kanila ang prutas. Nakita nilang parehong lumiwanag ang mga mata nila nang makilala ito bilang isang sagradong bagay. Agad kong hinati ang prutas na zoo sa dalawa. Ibinigay ko sa kanila ang isang hati. Napatigil si Bai Yueguang, nagdaan sa mata niya ang komplikadong tingin. Sa loob niya, nagsimula na namang mag-isip ng malupit, iniisip ang aking layunin. Hindi naman ganun kakomplikado ang maliit na fox. Diretsong sumugod, niyayakap ako, puno ng mga bituin sa mata. Numamula ang mukha ni Bai Yueguang, hinawakan ang maliit na fox at tinulak siya palabas.
Nakaikot ang sarili sa aking liig upang ipahayag ang pagmamay-ari. Ayaw magpatalo ng maliit na fox at nagtago sa likod ko, sumisilip. Ang dalawang babae ay nagkatagpo sa akin. May isang ulo ako, ngunit parang masaya sa hindi ko alam na dahilan. Matapos inumin ang pulang prutas, nagsimula ang pagbabago ng enerhiya sa katawan ng dalawang babae. Si Bai Yueguang ay matagumpay na umabot sa rurok ng ikalawang antas. Umabot din ang maliit na fox sa rurok ng unang antas, malaking pagtaas ng lakas. Mas komplikado ang kanilang mga tingin sa akin nang buksan nila ang kanilang mga mata. Ang maliit na fox hindi mapigilang lumapit sa akin. Namumula ang mukha, puno ng seryosong tingin sa mata. Matapang na naglakas loob na magpahayag ng pagmamahal, nais makasama ako habang buhay. Nang marinig ang bituing puting liwanag, biglang nag-init ang ulo. Lahat ng ahas ay tumayo, ang mga kaliskis ay kumikislap na may delikadong ningning. Direktang nagpahayag na ako ang kanyang ari-arian at hindi pwedeng lapitan. Hindi na natakot ang maliit na fox, tumayo ng matatag, nakikipagtalo ng may katwiran. Habang nagsisigawan, lalong lumala ang alitan, dahilan upang ang mga kalapit na halimaw ay mapatingin sa kanila. Malaki ang ulo ko pero sa loob ay sobrang tuwang-tuwa ako. Ito na kaya ang sinasabi nilang biyaya ng mga ki. Pagdilim ng gabi, ang liwanag ng buwan ay bumababa sa mga kagubatan. Bihirang kumilos ng kusa ang puting liwanag ng buwan, lumapit at pumwesto sa tabi ko. Dahil sa di inaasahang pagdampi ng buntot nito, nagpasya siyang subukan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga mata na parang ahas ay unang nakaramdam ng kaba at pag-aalinlangan. Wala nang bakas ng karangalan at malamig na kapangyarihan ng isang reyna ng dragon. Tinitigan ko siya habang nakikita ko ang kanyang bahagyang pagpapakita ng pagiging inosente at batang babae. Tumutugon ng masigla gamit ang buntot. Napatigil siya at biglang namula ang mga kaliskis niya, mainit ang pakiramdam. Maliit na palo ng buntot niya sa akin bilang tanda ng hindi pagkagusto. Ngunit ang katawan niya ay tapat na lumapit pa ng kaunti. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting nagsasalo-salo ang dalawang ahas. Sa malayo, nakatago ang isang maliit na fox sa likod ng puno, pinapanood ang eksena. Galit na pumapadyak, tahimik na nangangako na balang araw ay bawiin ang pabor. Matagumpay na nagtapos ang malaking pagtitipon sa Wanyao Ridge. Gusto ko na ring namnamin ang kasalukuyan ng mailambing.